Sa madilim na gabi sa isang bundok, ang lalaking ito at ang babae ay nagsasagawa ng isang uri ng ritual. Nakita lamang na inilabas ng babae ang abo ng isang patay na tao mula sa isang banga. Pagkatapos ay ikinalat niya ang mga abo sa isang piraso ng puting tela at nagbigkas ng isang orasyon. Sumunod, sinunog niya ang anting-anting sa apoy ng kandila at itinali ang dalawang kampana sa isang patpat. Ang huling hakbang ay ang pagdikit ng kanyang mga kamay at ang patuloy na pagbigkas ng orasyon ng tila nawawala sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, isang itim na aura ang lumabas mula sa dalawang kampana. Ang katawan ng babae ay tila sinapian ng ibang nilalang. Sa sandaling iyon, isang kaluluwang nasa loob ng katawan ng babae ang nagsalita sa lalaki. Sinabi ng lalaki na siya ay isang napakasamang mamamatay tao. Nais niyang tawagin palabas ang kaluluwang nasa loob ng katawan ng babae upang kasama niyang wasakin ang sangkatauhan. Nang marinig ito ng babae, sinubukan niyang bawiin ang kontrol sa kanyang katawan, ngunit mabilis siyang napasailalim sa kaluluwang nasa loob nito. Sinaksak ng lalaki ang babae gamit ang isang kutsilyo, dahilan upang agad na umalis ang kaluluwa ng babae sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos nito, isa pang kaluluwa ang lumabas din mula sa katawan ng babae. Lumipad ang kaluluwang iyon sa hangin at agad na pinatay ang kaluluwa ng babae. Pagkatapos ay pumasok ang kaluluwang iyon sa katawan ng lalaki. Ngayon, ang lalaking ito ay may isang katawan lamang ngunit naglalaman ng dalawang kaluluwa sa loob. Anong mga kakilakilabot na krisis ang haharapin ng sangkatauhan sa hinaharap? Lumabas na ang isa pang kaluluwa ay isa ring napakabrutal na mamamatay tao. Ngayon, siya ay bumalik upang ipaghiganti ang kanyang kamatayan. 20 taon na ang nakalipas, si Daedo ay isang tanyag na mamamatay tao. Minsan, kinidnap niya ang isang babae upang patayin ito. Ngunit hindi inaasahan, ang babaeng ito ay pain na itinakda ng pulisya upang mahulog si Daedo sa isang bitad. Nang patayin na sana niya ang babae, dumating sa tamang oras ang isang pulis at nagpaputok ng baril. Inakala ni Pulis Kim na siya ay nanalo. Ngunit hindi inaasahan, sa isang sandali ng kawalan ng pansin, dahil sa tunog ng radyo sa malapit, nakalikha siya ng pagkakataon para mapatay ni Daedo ang babae. Dahil dito, ang mamamatay taong si Daedo ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibitay. At ang isipan ni Pulis Kim ay labis na naapektuhan. Nabuhay siya sa pagkakasala, paghihirap, pagsisisi, at paglubog sa alak. Isang gabi, matapos malasing at umuwi, si Pulis Kim ay pinatay ng isang hindi nakikilalang lalaki. Ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon ay lubhang misteryoso. Dahil hindi natagpuan ang mamamatay tao, unti-unting nalimutan ang pagkamatay ni Pulis Kim. Makalipas ang ilang panahon, sa bahay ng isang manghuhula, ang taong ito ay isang manloloko na nagpakadalubhasa sa pagsisinungaling upang akitin ang mga babae. Niloko niya ang damdamin ng isang ginang na may-ari ng isang bar. Kaya ang lalaking may gitnang hati ang buhok ay dumating upang makipag-usap sa kanya ng pribado. Sa katunayan, ang lalaking may gitnang hati ang buhok ay isang inspektor ng pulis na nagngangalang Kang Pilsom. Dahil nakipaglaban siya sa isang kriminal sa bar ng ginang na may-ari, na nagdulot ng maraming pinsala sa kanyang mga ari-arian, napilitan siyang tanggapin ang kahilingan ng ginang na balaan ang manghuhula na huwag ng manloko ng mga babae. Samantala, ang mga kasamahan ni Inspektor Kang ay nakaupo sa sasakyan, naghihintay sa kriminal. Nang makakita ng kahina-hinalang tao, agad bumaba ang kapitan mula sa sasakyan upang kumilos. Ngunit ang kriminal na ito ay hindi madaling harapin. Tinulak niya palayo ang dalawang pulis at tumakbo. Sa oras na yon, si Inspektor Kang ay kumakain ng pansit sa isang tindahang bukas magdamag. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahan na nagsasabing natukoy na ang suspect, agad siyang tumakbo papunta sa pinangyarihan. Mabilis na natagpuan ni Inspektor Kang ang kriminal. Agad nagharap sa suntukan ang dalawa. Upang pigilan ang kriminal sa pagtakas, kinagat pa ni Inspektor Kang ang hita nito. Ang tagpong ito ng kanilang paglalaban ay nakita ng isang dalagang dumaraan. Dahil hindi niya alam kung sino ang masamang tao, hindi sinasadyang natamaan ng dalaga si Inspektor Kang. Sa sandaling iyon, dumating din ang mga kasamahan ni Inspektor Kang. Nais sana nilang tumulong, ngunit hindi inaasahan na nasipa nila si Inspektor Kang, dahilan upang siya ay matumba sa lupa. Sa kabutihang palad, nahuli rin nila ang kriminal. Dahil nakasagabal ang dalaga sa pagtupad ng tungkulin ng pulisya, dinala rin siya sa istasyon ng pulis para sa pagtatanong. Ngunit iyon ay formalidad lamang. Matapos ang lahat, pinilit ng mga kasamahan na mahilig sa mga babae si Inspektor Kang na ihatid ang dalaga pauwi. Ang dalagang ito ay hindi pangkaraniwang tao. Ang kanyang pangalan ay Seo Jong, isang taong kayang hipnotisahin ang iba sa pamamagitan ng kanyang mga mata at kayang makakita ng mga espiritu. Ngunit kakaiba, si Inspektor Kang ay hindi naapektuhan ng kakayahang iyon. Dahil dito, lalo siyang kinaaliwan ni Seo Jong. Bago bumaba ng sasakyan, iniabot ni Seo Jong ang kanyang calling card kay Inspektor Kang.
Sinabi niya na tawagan siya kung makararanas siya ng bangungot o anumang kababalaghang espiritual dahil malakas ang kanyang kakayahang espiritual. Inakala lamang ito ni Inspektor Kang na biro, ngunit tinanggap pa rin niya ang calling card. Sa katunayan, hindi nagbibiro si Seo Jung. Talagang naririnig niya ang mga tinig ng espiritu. Mayroon ding papel na puno ng mga orasyon sa kanyang bahay upang itaboy ang mga espiritu. Sa panahong ito, may isang mamamatay tao na lihim na naghahanap ng panibagong biktima. Ang taong kanyang napagtuunan ng pansin ay isang guro sa mataas na paaralan. Matapos magturo, sumakay ang guro sa sasakyan upang umuwi gaya ng nakagawian, ngunit hindi napansin na may tao sa likurang upuan. Nang mapansin ng guro na may mali, siya ay nasa ilalim na ng kontrol ng mamamatay tao. Tinakot niya ang guro at pinilit itong magmaneho patungo sa isang liblib na lugar. Gaano man kalakas ang pagsusumamo ng guro, malupit pa rin siyang pinatay ng mamamatay tao. Kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng guro. Ang kaso ay ipinasa sa pangkat ng investigasyon ni Inspektor Kang. Sa ngayon, wala pa rin silang makitang anumang baka sa pinangyarihan. Tila napakahusay ng mamamatay tao sa pagtatago ng ebidensya. Walang sinuman ang makapaghihinala na ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao ay isang doktor na nagliligtas ng buhay. Higit pang nakakatakot, sinasamba niya ang mamamatay taong si Daedoo na hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibitay. Ang doktor ding ito ang pumatay kay Police Kim dahil siya ang naging dahilan upang mahatulan ng pagbibitay si Daedoo. Maging sa loob ng bahay ng mamamatay taong ito, may nakatagong abo ni Daedoo. Balik kay Inspektor Kang. Bagaman siya ay isang pulis, siya ay takot sa mga multo. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa tirahan ni Seo Jung upang ayain siya sa pag-inom ng serbesa at magtanong tungkol sa mga espiritual na bagay. Hindi inaasahan, nalaman ni Seo Jung na ang ina ni Inspektor Kang ay kusang umalis sa mundong ito. Labis itong ikinagulat ni Inspektor Kang. Ang pag-alis ng kanyang ina sa mundong ito ang nagdulot sa kanya ng matinding psikolohikal na sugat. Matagal na niyang hinahanap ang dahilan kung bakit ginawa iyon ng kanyang ina. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit pinili niyang maging pulis upang alamin ang katotohanan. Nagsapalaran si Inspektor Kang na sundan si Seo Jung pauwi. Naiinis si Seo Jung dahil patuloy na iniisip ni Inspektor Kang na inaakit lamang siya at wala talaga siyang kapangyarihan. Kaya hinawakan niya ang ulo ni Inspektor Kang at ibinahagi sa kanya ang kakayahang makakita ng mga espiritu. Pagdilat ng kanyang mga mata, sunod-sunod na multo ang lumitaw sa kanyang paningin, dahilan upang labis siyang matakot. Ngayon ay tuluyan na niyang pinaniwalaan na totoo ang kakayahan ni Seo Jung. Pagkatapos nito, binawi ni Seo Jung ang kanyang kakayahan. Bago pa man makabawi si Inspektor Kang, napansin siya ng isang multong dalaga. Kaagad, sinapian ng multo si Inspektor Kang at nagsimula siyang mangisay. Upang mailigtas siya, ibinaba ni Seo Jung ang tablang may mga orasyon at binuksan ang bintana upang maitaboy ang lahat ng multo palabas. Matapos maranasan ito, labis na natakot si Inspektor Kang. Tumakbo siya palabas ng bahay ni Seo Jung at hindi na naglakas loob na lumingon. Pagdating sa kanyang bahay, kinailangan niyang lakasan ang tunog ng telebisyon at buksan ang lahat ng ilaw, ngunit hindi pa rin siya makatulog. Kaya kinabukasan, pumasok sa trabaho si Inspektor Kang na antok at pagod. Bukod dito, kailangan pa niyang ipagpatuloy ang paghawak sa kaso ng pagpatay sa guro. Ang kasong ito ay nagdulot ng malaking suliranin sa pangkat ng pulis dahil wala silang makitang ebidensya o motibo sa pagpatay. Maayos ang personal na buhay ng guro at wala siyang mga kaaway. Habang sinusuri ang mga kamakailang ulat ng kahalintulad na mga kaso, may napansin si Inspektor Kang. Parehong naputol ang carotid artery ni na Police Kim at ng guro. Ang magkaparehong paraan ng pagpatay na ito ang nagdulot ng kanyang hinala. Posible kayang isang tao lamang ang mamamatay tao. Nalaman ni Inspektor Kang na pinatay si Police Kim noong nahuli niya ang mamamatay taong si Daedoo. Kaya hinanap ni Inspektor Kang ang talaan ng kaso ni Daedoo. Nang bumaba siya sa pribadong silid upang kunin ang talaan, nagulat si Inspektor Kang sa isang mataas na opisyal na biglang lumitaw. Agad siyang yumuko at nagpatuloy sa paghahanap ng record kriminal ni Daedoo. Matapos niya itong makita, labis siyang nalito. Ang paraan ng pagpatay ni Daedoo ay ang paggamit ng salamin upang ipakita sa biktima kung paano sila mamamatay. Tumutugma ito sa kaso ng guro, ngunit malinaw na hinatulan na ng kamatayan si Daedoo sa pamamagitan ng pagbibitay. Kaya maaari kayang ang kasalukuyang mamamatay tao ay kanyang inapo. Isa pang bagay na nagdulot ng hinala kay Inspektor Kang ay tuwing pumapatay si Daedoo ng biktima, kinukuha niya ang mga kuko ng mga ito bilang tropeo. Ang tanong ay kung kinuha rin ba ang mga kuko ng guro. Matapos makuha ang impormasyong kailangan niya, agad umalis si Inspektor Kang sa pribadong silid. Habang dumaraan sa pasilyo, may isang pangkat ng pulis na may dalang larawan ng isang yumao na pulis.
Nakakatakot dahil ang taong iyon ay ang mataas na opisyal na nakita ni Inspektor Kang sa pribadong silid. Balik kay Inspektor Kang, pumunta siya sa morgue upang suriin ang bangkay ng guro at tunay nga na may hiwa ang mga kuko nito. Ngunit maaari ring naputol ng guro ang mga ito bago siya pinatay. May nasabi ng hindi sinasadya ang doktor. Ito ay dapat itanong sa patay upang matiyak. Agad na naisip ni Inspektor Kang si Seo Jong. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bahay nito upang yayain siya sa hapunan. Sa pag-akalang ito ay isang romantikong hapunan, maingat na naghanda si Seo Jong. Ngunit sino ang mag-aakala na dadalhin siya ni Inspektor Kang sa isang tindahang bukas magdamag upang kumain ng instant noodles. Pagkatapos kumain, dinala niya ito sa pinangyarihan ng krimen. Inakala ni Seo Jong na siya ay makikipagtagpo ngayong gabi. Sino ang mag-aakala na kailangan pala niyang maghanap ng multo na ikinagalit niya? Habang paalis na sana siya, naramdaman niya ang isang uri ng espiritual na puwersa sa likod ng tulay. Kaya nagpa siya ang dalawa na pumasok upang suriin ito. Dahil sa matinding takot, kinailangan ni Inspektor Kang na mahigpit na hawakan ang kamay ni Seo Jong habang naglalakad sila ng magkalapit. Madilim at nakakatakot sa loob. Pagdating nila sa isang haligi, tunay nilang nakita ang multo ng guro. Maraming karanasan si Seo Jong sa pagkakita ng mga multo. Kaya pinayuhan niya si Inspektor Kang na huwag tumingin sa mga mata ng mga ito at huwag makipag-ugnayan. Bagaman nais na nais niyang tanungin ang guro kung sino ang salarin, ang duwag na si Inspektor Kang ay napilitang umuwi na lamang. Kinabukasan, ibinahagi ni Inspektor Kang sa kapitan ang kanyang mga natuklasan. Iniisip niya na ang mamamatay tao ngayon ay ginagaya si Daedo noon. Ang paraan ng pagpatay ay ganap na magkapareho. Ngunit hindi man lamang naniwala ang kapitan at ang kanyang mga kasamahan sa kanya. Samantala, sa burol ng guro, ang pusong wasak na asawa ay nakatingin sa kanyang inosenteng anak na wala pang kamalay-malay na wala na ang kanyang ina. Ang mas nakagagalit pa rito ay dumating ang mamamatay tao upang magsindi ng insenso. Lumapit pa siya sa anak upang makipag-usap. Nang pumunta si Inspektor Kang upang dumalaw sa guro, hindi niya namalayang nabangga niya ang mamamatay tao. Pag-uwi ni Inspektor Kang, may hindi inaasahang nangyari sa kanya. Nakita niya ang mga multo ng lolo at ng batang babae na dating nakatira sa bahay. Sa sobrang takot, dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Seo Jong at nakiusap na tuluyan ng alisin ang kakayahang espiritual na ito sa kanya. Kung hindi, magiging magulo ang kanyang buhay. Ngunit sinabi ni Seo Jong na ang kakayahang ibinahagi niya ay ganap ng nabawi. Hindi inaasahan, ang nangyari ay nagising ang panloob na kapangyarihan ni Inspektor Kang. Ibig sabihin, hindi na nanatili sa kanya ang kakayahan ni Seo Jong, kundi mayroon na pala siyang kakayahang espiritual noon pa at ngayon lamang ito sumabog. Hindi niya ito matanggap kaya hiniling niya kay Seo Jong na turuan siya kung paano gumamit ng mga orasyon at mga kampana upang itaboy ang mga espiritu. Matapos matutunan ang paggamit ng kampana, naglakas loob si Inspektor Kang na umuwi at subukan ito. Mabisa ito, ngunit tila walang masamang balak sa kanya ang lolo at ang batang babae. Sila ay dalawang mababait na espiritu. Gayunpaman, ang duwag na si Inspektor Kang ay hindi na nag-isip pa. Kinabukasan, bumili siya ng maraming halamang pantaboy ng espiritu at nagsabit ng mga kampana sa buong kisam upang makadama ng kapanatagan. Sa gabi, muling nagpakita ang mga espiritu ng lolo at ng batang babae. Kaagad pinatunog ni Inspektor Kang ang kampana upang takutin ang mga ito. Patuloy niyang pinatunog ang kampana hanggang umaga nang hindi naglalakas loob na matulog. Dahil dito, pumasok siya sa trabaho na mukhang pagod. Ang kanilang pangkat ng investigasyon ay hindi lamang humahawak sa kaso ng guro, kundi pati na rin sa iba pang mga kaso. Sa pagkakataong ito, kaso naman ito ng isang dalagang pinatay sa isang sapa ilang araw na ang nakalipas. Agad na pumunta roon si Inspektor Kang kasama ang dalawang kasamahan. Tulad ng nakaraang kaso, wala silang nakitang anumang bakas ng mamamatay tao sa pinangyarihan. Ngunit may isang kahina-hinalang detalye. Sa pagkakataong ito, walang palatandaan na lumaban ang biktima. Maaaring binigyan siya ng gamot bago pinatay. Bago pa sila makapag-isip ng malinaw, nakatanggap sila ng isa pang kaso na nangangailangan ng kanilang agarang pagpunta roon. Dahil sa pagkakataong ito ay buhay pa ang biktima, tiyak na makapagbibigay ito ng mahalagang impormasyon. Ang biktima sa ikatlong kaso ay isang dalaga. Siya ay nag-ehersisyo nang takpan siya ng isang estranghero ng tuwalyang may gamot at siya ay nawalan ng malay. Hindi nakita ng aso ang kanyang amo na bumalik kaya hinabol nito ang babae. Dahil dito, brutal na binalatan ng mamamatay tao ang aso. Papaslangin na sana niya ang dalaga ng may dumating na tao upang dalhin ito sa ospital, kaya sinuwerte siyang makatakas. Kasabay nito, sa panig ng doktor, mayroon din siyang gasgas sa kanyang pulsuhan. Balik kay Inspektor Kang, patuloy pa rin siyang binabagabag ng kaso at sumasakit ang kanyang ulo. Pag-uwi niya, lalo pa siyang nahirapan dahil sa dalawang multo ng ama at anak.
Sa sobrang pagkataranta, ginamit niya ang ugat ng puno upang hampasin ang mga ito. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng batang babae, nakita ni Inspektor Kang ang sakit at kawalang magawa nito kaya siya ay tumigil. Nang siya ay kumalma, naunawaan din niya na sila ay dalawang mababait na multo, kaya inalok niya ang mga ito ng pagkain at nagpa siyang hayaan silang manatili sa kanyang bahay. Sa gabing iyon, nakatulog ng maayos si Inspektor Kang. Kinabukasan, napakagaan ng kanyang pakiramdam. Nang marinig niya mula sa kanyang mga kasamahan na ang pampamanhid na ginamit ng mamamatay tao ay maaaring makuha mula sa mga ospital, agad niyang pinuntahan ang dalagang nakaligtas at nalaman na siya ay nagpunta sa Hanwei Medical Center para sa medical na pagsusuri. Nang tanungin niya ang asawa ng guro, sumagot din ito na doon din nagpunta ang guro para sa medical na pagsusuri at ang biktima sa sapa ay doon din nagpagamot. Agad na ibinalik ni Inspektor Kang ang natuklasang ito sa kanyang mga kasamahan at mabilis silang gumawa ng plano upang mag-imbestiga roon. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil ito ay isang malaking ospital na may maraming tauhan. Ang direktor ay napakahigpit at tumangging makipagtulungan sa pulisya. Dahil wala silang ibang magawa, napilitan silang umalis. Gabi na nang magmaneho ang mamamatay tao paakyat ng bundok upang maghanap ng isang tao. Ito ay isang babaylan na may napakalakas na kapangyarihang espiritual, kayang tumawag ng mga kaluluwa at bumuhay ng patay. Noon, si Daedo ay lumapit din sa babaylan na ito upang tawagin ang kaluluwa ng isa sa kanyang mga biktima, ngunit agad siyang pinalayas. Ngayon, natagpuan ng mamamatay tao ang babaylan sa kailaliman ng bundok. Ginamit niya ang buhay ng nurse na nag-aalaga sa babaylan upang pilitin itong tulungan siyang tawagin ang kaluluwa ni Daedo. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Seo Jung na may mangyayaring kakaiba sa paanan ng bundok. Tama nga, pumayag ang babaylan na tulungan ang mamamatay tao. Pag-ugoy ng pamaypay, namatay ang mga kandila sa paligid. Nababalot ng kadiliman ang lahat at lalong naging nakakatakot ang mukha ng babaylan. Nagbigkas siya ng orasyon upang tawagin ang kaluluwa ng puting tigre upang lamunin ang masamang kaluluwa ng mamamatay tao. Nang malapit ng lamunin ng puting tigre ang kaluluwa ng mamamatay tao, naglabas siya ng inihaw na malagkit na bigas, dahilan upang maglaho ang puting tigre. Bumalik ang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa galit, kinontrol niya ang nurse at tinutukan ito ng kutsilyo sa leg upang pilitin ang babaylan na huwag siyang lokohin. Buong pusong inalagaan ng nurse ang babaylan, kaya hindi nito matiis na mamatay ang nurse nang hindi siya inililigtas. Sa huli, pumayag ang babaylan na isagawa ang ritual ng pagtawag ng kaluluwa. Kinuha niya ang abo ni Daedo at ikinalat ito sa puting tela habang nagbigkas ng orasyon. Pagkatapos nito, sinunog niya ang anting-anting, itinali ang dalawang kampana sa isang patpat, at muling nagbigkas ng orasyon nang tila nawawala sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, isang itim na usok ang lumabas mula sa dalawang kampana. Ang kaluluwa ni Daedo ay pumasok sa katawan ng babaylan at nakipag-usap sa mamamatay tao. Sinabi ng mamamatay tao kay Daedo na sipsipin ang lahat ng lakas ng babaylan upang ang kaluluwa ay hindi na muling maglaho at pagkatapos ay pumasok sa kanyang katawan upang magkasama silang pumatay. Sa isang iglap, nabawi ng kaluluwa ng babaylan ang kontrol sa katawan, ngunit mabilis din itong napasailalim kay Daedo. Sinaksak ng mamamatay tao ang babaylan, dahilan upang umalis ang kaluluwa nito sa katawan. Kaagad pagkatapos nito, lumabas ang kaluluwa ni Daedo mula sa katawan ng babaylan, umangat sa hangin at sinipsip ang kaluluwa ng babaylan. Pagkatapos, agad na pumasok si Daedo sa katawan ng mamamatay tao. Ngayon, dalawang mamamatay tao ang naninirahan sa iisang katawan. Samantala, sa panig ni Inspektor Kang, siya ay nakaupo at nanonood ng pelikula kasama ang maraming multo. May multo pa ng isang sundalo na ipinatong ang ulo nito sa mga paa ni Inspektor Kang na tila isang sanggol dahil mabait niyang pinakain ang lolo at ang batang babae. Ngayon, nagtipon-tipon ang lahat ng multo roon upang sabay-sabay na kumain. Ang tagpong ito ay napakainit sa pakiramdam na tila isang pamilya. Balik sa mamamatay tao. Kinabukasan, siya ay kalmadong pumasok sa trabaho sa ospital. Nagsagawa pa siya ng operasyon, hawak ang kutsilyo upang hiwain ang laman ng pasyente. Labis ang kanyang kasiyahan. Ngayon, sa katawan na ito ay magkasamang naninirahan ang dalawang masasamang kaluluwa. Matapos nito, pinili ng mamamatay tao ang nurse bilang kanyang susunod na target. Inanyayahan niya itong uminom, ngunit tumanggi ito dahil mamimili sila ng kanyang nobyo. Kaagad na sumunod ang mamamatay tao, balak na patayin silang dalawa. Naroon din si Inspektor Kang sa ospital upang mag-imbestiga. Napansin niya ang mga kamera sa sulok ng lugar. Tiyak na may mga bakas doon kaya tumawag siya ng tao upang magsiyasat. Pagkatapos nito, nais niyang yayain si Seo Jung na maghapunan, ngunit hindi niya alam kung paano ito aanyayahan. Sa panig naman ni Seo Jung, nais din niyang magpadala ng mensahe upang yayain siya kumain, ngunit nahihiya kaya nagtatype at nagbubura lamang.
Gayunpaman, kung ito ay tadhana, sila ay magkikita. Nagkita ang dalawa sa tindahang bukas magdamag kaya naupo sila upang kumain ng pansit. Matapos kumain, maginoong inihatid ni Inspektor Kang ang mga gamit ni Seo Jung pauwi. Bilang ganti, ibinigay niya rito ang damit na kakabili lamang niya habang nahihiya. Sa panig ng mamamatay tao, tinitignan niya ng may kasiyahan ang kanyang talaang kriminal na nailathala sa pahayagan 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang katawan ng doktor ngunit ang kaluluwa ay ganap ng sinakop ni Daedoo. Kasabay nito, nagagamit din niya ang kaalaman sa medisina ng doktor nang hindi nabubunyag. Mula ngayon, mabubuhay siya sa ilalim ng pagkakakilanlang ito. Ang asawa ng doktor ay kanya na rin. Matapos makipagtalik sa kanyang asawa, tinawag si Daedoo ng direktor ng ospital. Ang anak nito ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot at hiniwa ang sarili nitong pulsuhan. Tinawag ng direktor si Daedoo upang balutan ang sugat dahil alam niyang hindi ito magsasalita kaninuman. Ininsulto si Daedoo ng anak ng direktor. Nang wala na ang lahat, malakas niyang sinuntok ang anak ng direktor upang ilabas ang kanyang galit. Nang malapit na niyang hiwain ang leeg nito, may naisip si Daedoo. Balang araw ay papasukin niya ang katawan na ito upang ipagpatuloy ang pamumuhay. Sa panig ni Inspektor Kang, sinuot niya ang damit na ibinigay ni Seo Jung papasok sa trabaho. Inanyayahan siya nito sa isang klase ng sayaw upang makapagpahinga matapos ang nakapapagod na araw. Magkasamang nagsanay sa pagsasayaw ang dalawa ng may pagkaasiwa. Habang sila ay nagiging mas malapit, ang halo ng kaba at hiya ay nagpatibok sa kanilang mga puso. Inakala ni Inspektor Kang na may gusto sa kanya si Seo Jung, ngunit hindi pala ganoon. Lumabas na ayaw ni Seo Jung na magbayad ng mas mataas na renta, kaya kailangan niyang magdala ng mga estudyante sa guro ng sayaw na siya ring may-ari ng inuupahan niyang bahay. Si Inspektor Kang ang naging unang estudyante. Nang marinig niya ito, nagalit siya at nais umalis. Ngunit nang malaman niyang hirap si Seo Jung sa pagbabayad ng renta, hindi niya ito matiis. Kaya tinawagan ni Inspektor Kang ang iba pa niyang mga kasamahan upang matuto rin ng sayaw. Nang makita ng may-ari na si Hajin ang mga mukha ng mga pulis na ito, napailing siya at naisip kung may manonood ba kung sila ay sasayaw. Gayunpaman, dahil wala rin siyang mga estudyante, tinanggap niya silang lahat. Balik kay Daedoo, nakatayo siya sa harap ng salamin at nakikipag-usap sa kaluluwa ng babaylan. Dahil ngayon ay taglay niya ang kapangyarihang espiritual ng babaylan, nakikita na rin niya ang mga multo. Nais niyang pumatay ng mas marami pang tao upang maging isang Diyos. Walang magawa, nagpatuloy si Daedoo sa paglabas upang pumatay ng mga tao. Nagkunwari siyang nasugatan upang mahikayat ang isang mabait na lalaki na tulungan siya, at pagkatapos ay sinaksak ito sa leeg upang kitilin ang buhay. Pagkatapos nito, sinipsip niya ang kaluluwa ng biktima. Nakita ito ni Seo Jung sa pamamagitan ng kanyang kakayahang espiritual. Kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng kawawang lalaki. Ang lalaking ito ay ang nobyo ng nurse na inanyayahan ni Daedoo na uminom ngunit tumanggi. Dahil lamang sa pagtanggi ng nurse, pinatay niya ang nobyo nito. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusuri, natuklasan ni Inspektor Kang na ang nurse ay nagtatrabaho sa Han-Iwi Medical Center. Lahat ng kaso ay may isang kahina-hinalang punto, ang Han-Iwi Medical Center. Kaya agad na sinuri ni Inspektor Kang at ng kanyang mga kasamahan ang mga video mula sa mga kamera ng ospital. Sa wakas, natagpuan nila ang kahina-hinalang doktor. Agad na nagsiyasat ang kanyang mga kasamahan at nag-ulat pabalik. Ito ay ang pinuno ng departamento ng operasyon na si Yang Wu. Ipinaalam ng dalawa ito sa kapitan, ngunit dahil walang matibay na ebidensya, walang naitulong ang hinalang ito. Sa ngayon, lihim lamang nilang minamanmanan ang galaw at pang-araw-araw na gawain ni Yang Wu. Saan man siya magpunta, naroon si Inspektor Kang. Sinundan pa niya si Yang Wu hanggang sa paradahan, ngunit ang Daedoo sa loob ng katawan ni Yang Wu ay matalino at hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Tiningnan ni Inspektor Kang ang plaka ng sasakyan nito at naalala na noong unang araw na nagkita sila ni Seo Jung, dumaan ang sasakyang iyon sa tabi ng kanyang sasakyan, at sinabi ni Seo Jung na ang may-ari nito ay may napakasamang kaluluwa. Agad na tinawagan ni Inspektor Kang si Seo Jung at kinumpirma nito na ang taong iyon ay talagang napakasama. Natukoy na ni Inspektor Kang ang target at nakatitiyak na si Yang Wu ang mamamatay tao. Bagaman nais na niyang hulihin si Yang Wu, wala pa rin siyang ebidensya. May isang kasamahan na nagsiyasat at natuklasan na pinalitan ni Yang Wu ang kanyang pangalan. Ang mas nakakatakot pa, noong siya ay 13 taong gulang, pinatay niya ang isang kaklase. Agad na pinuntahan ni Inspektor Kang ang ama ng biktima. Naalala ng ama na ang kanyang anak ay 13 taong gulang noon at nag-aaral sa paaralan. Sa oras ng pahinga, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang kaklase at hinampas siya nito sa ulo gamit ang silya hanggang siya ay mamatay. Ang kaklaseng iyon ay walang iba kundi si Yang Wu. Mula sa ama, nalaman ni Inspektor Kang na sumailalim si Yang Wu sa psikolohikal na pagpapayo.
Nagulat ang psikologo nang malaman na sinasamba ni Yang Wu ang serial killer na si Daedoo. Nakatitiyak na si Inspector Kang sa kanyang hinala, kaya nais na niyang arestuhin si Yang Wu sa kabila ng pagtutol ng kapitan. Samantala, patuloy na dumadalo si Daedoo sa mga burol ng kanyang mga biktima gaya ng dati. Nagkunwari siyang nakikiramay sa harap ng asawa at inaalo ito na huwag malungkot. Sa sandaling iyon, paparating si Inspector Kang sa burol ng kawawang binata. Nang makita niyang nakaupo pa rin doon si Daedoo at nakangisi, nawala ng pagpipigil si Inspector Kang at inihagis ang mesa patungo rito at itinulak ito sa mukha nito. Dito formal na nagsimula ang laban ng dalawa. Sa sandaling iyon, tumawa ng malakas si Daedoo. Bigla, sa isang iglap, nahayag ang kakayahan ni Inspector Kang na mabasa ang isipan ng ibang tao. Kahit panandalian lamang, nagulat pa rin si Inspector Kang. Ngunit mabilis siyang nakabawi at dinala si Daedoo sa istasyon ng pulis. Taglay ni Daedoo ang kakayahang espiritual ng isang babaylan, kaya nakikita niya ang nakaraan ni Inspector Kang. Kaya sinadya ni Daedoo na banggitin ang tungkol sa ina nito upang tuksuhin siya, dahilan upang mawala ng pagpipigil si Inspector Kang at paulit-ulit siyang sipain. Nang dumating lamang ang mga kasamahan niya siya napigilan. Galit na galit ang kapitan sa padalos-dalos at walang pag-isip na ginawa ni Inspector Kang. Kapag nagsampa ng kaso si Daedoo laban sa pulisya, magiging malaking problema ito. Samantala, sa silid ng interogasyon, ilang beses lamang tinapik ni Daedoo ang kanyang kamay at naabala ang kamera. Dahil walang malinaw na ebidensya, hindi siya maaaring arestuhin. Ngunit nagpasya ang kapitan na suwayin ang utos sa pagkakataong ito at pinigil si Daedoo ng 2 oras upang makahanap ng ebidensya ang pangkat ng investigasyon. Hinanap ni Inspector Kang ang sasakyan habang ang kanyang mga kasamahan ay pumunta sa bahay ni Yang Wu. Ang iba naman ay nagsiyasat sa kanyang pinagtatrabahuhan, ngunit lahat ng pagsisikap at pag-asa ay nauwi sa wala. Naipagtago niya ang lahat ng ebidensya sa ibang lugar. Walang nagawa ang kapitan kundi yumuko at humingi ng paumanhin at palayain si Daedoo. Dahil din sa padalos-dalos na pag-aresto, binigyan ng babala si Inspector Kang ng kapitan at hindi na siya pinayagang magpatuloy sa pag-imbestiga ng kaso. Sa sobrang lungkot, pumunta siya kay Seo Jung upang uminom at maibsan ang kanyang dinaramdam. Ikinuwento niya rito ang tungkol kay Daedoo. Hindi sinasadyang nasabi ni Seo Jung na ang taong iyon ay isang babaylan, isang doktor, at isang mamamatay tao. Ngunit hindi nila ito nabigyan ng pansin at inisip lamang nakahina-hinala si Daedoo. Matapos ang ilang inumin, umuwi na ang dalawa. Naupo si Inspector Kang ng mag-isa, iniisip ang kanyang ina at umiiyak. Kinabukasan sa trabaho, kinuha ng kapitan ang kanyang baril upang maiwasan ang kanyang padalos-dalos na pagkilos. Samantala, nakakita si Daedoo ng panibagong target sa golf course. Ngunit tila hindi siya makakakilos ngayon dahil mahigpit siyang minamanmanan ni Inspector Kang. Sinundan niya si Daedoo hanggang sa hotel at matyagang naghintay sa lobby. Maya-maya, lumabas ito. Ngunit ang babaeng kasama nito ay hindi na makita. Nag-aalalang ipinakita ni Inspector Kang ang kanyang tsapa at hiniling sa mga tauhan na suriin ang silid ng babae dahil inakala niyang baka pinatay na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na nanatili lamang ito upang maligo. Gayunpaman, hindi pa rin ito napawi ang hinala ni Inspector Kang kay Daedoo. Hating gabi na, gising pa rin si Inspector Kang. Kumuha siya ng binocular upang obserbahan ang bawat galaw ni Daedoo. Ngunit tila alam ni Daedoo ang lahat ng kanyang ginagawa at pinaglalaruan pa siya nito. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Inspector Kang. Kinabukasan, bigla niyang naalala na may asawa si Yang Wu. Nang marinig niya mula sa mga gwardiya ng gusali na ilang araw nang hindi nakikita ang asawa, agad siyang naghinala. Sinuri niya ang kamera ng elevator at nakita si Daedoo na may dalang napakalaking maleta at pinaghinalaan niyang naroon ang bangkay ng asawa. Kaya agad na nagtungo si Inspector Kang kasama ang gwardiya upang katukin ang pinto ni Yang Wu. Ngunit walang sumasagot. Kasabay nito, nagtungo si Daedoo sa babaeng nakilala niya sa golf course upang patayin ito. Bago yon, iniwan ni Inspector Kang ang kanyang calling card sa babae at sinabi na tumawag agad kung may mangyari. Ngunit bago pa man siya makatawag, binusalan na ni Daedoo ang babae, itinali ito, at itinapon sa trunk ng kanyang sasakyan. Sa panig ni Inspector Kang, napansin niya ang hindi nasagot na tawag mula sa babae sa golf course. Agad siyang tumawag pabalik ngunit walang sumasagot, kaya nakaramdam siya na may masamang nangyari. Kaagad na tumawag si Inspector Kang sa kapitan upang humingi ng suporta. Labis ang galit ng kapitan dahil sinuway ni Inspector Kang ang utos na huwag nang mag-imbestiga, ngunit pinili pa rin itong magtiwala sa kanya sa pagkakataong ito. Binuksan ni Inspector Kang ang talaan ng kaso ni Daedoo at nagpasya siyang sumugal at magmaneho patungo sa pinaghihinalaang lugar ng krimen at doon nga niya nakita ang sasakyan ni Daedoo. Sinubukan niyang tawagan ang kapitan ngunit walang signal. Kaya mag-isa siyang pumasok sa loob.
Ang lugar ay napakagulo at may mga supot na plastik na hindi tinatabla ng dugo na nakasabit kung saan-saan. Sa dulo ng silid, nakatali ang babae at sa madilim na sulok ay nakatayo ang anyo ni Daedoo. Ipinakita nito ang mukha at tinukso si Inspector Kang, sinasabing kapag lumapit siya ay hihilahin nito ang lubid at bibitayin ang babae. Hindi naniwala si Inspector Kang, ngunit ginawa nga iyon ni Daedoo. Upang mailigtas ang buhay ng babae, hinayaan ni Inspector Kang na hampasin siya ni Daedoo ng pamalo. Hindi niya binitawan ang babae at itinaas niya ito. Malupit siyang pinalo ni Daedoo, ngunit determinado pa rin siyang iligtas ang babae. Nang itinutok ni Daedoo ang kutsilyo sa kanyang liig upang patayin siya, dumating na ang mga pulis at binaril ang katawan ni Yang Woo. Sa wakas ay naligtas si Inspector Kang at ang babae. Nang suriin nila ang sako sa trunk ni Yang Woo, natuklasan nila ang bangkay ng asawa. Patay na ang katawan ni Yang Woo, ngunit hindi ang kaluluwa ni Daedoo. Lumipat ito sa anak ng direktor at inangkin ang katawan nito bilang panibagong sisidlan. Sa panig ni Inspector Kang, inakala niyang natapos na niya ang kaso, kaya masaya niyang niyaya si Seo Jeong na kumain ng pansit sa pamilyar na convenience store. Sa pagkakataong ito, mas masaya ang kanilang pag-uusap. Inanyayahan pa siya ni Seo Jeong na magbisikleta ng magkasama. Ngunit hindi marunong magbisikleta si Inspector Kang kaya bumalik siya upang magtanong sa kanyang mga kasamahan, ngunit tinukso lamang siya ng tenyente. Maya-maya, pumayag ang tenyente na samahan si Inspector Kang upang magsanay sa pagbibisikleta. Nagkataon na nakasalubong nila ang kanilang kasamahan na si Sung Tae, na nagbibisikleta rin kasama ang kanyang kasintahang si Mi Jin. Kaya naupo sina Sung Tae at Mi Jin at nagsubuan ng pagkain, habang ang tenyente ay nakatayo sa likuran upang alalayan ang balanse ni Inspector Kang. Ngunit nahulog pa rin siya mula sa bisikleta. Nang makita ito, agad na tumulong si Sung Tae. Sa simula ay maayos ang takbo, ngunit bago pa man siya makalayo ay muli na namang nahulog si Inspector Kang. Dahil nais niyang makapagbisikleta kasama si Seo Jeong, matapos ang matyagang pagsasanay ay natuto rin si Inspector Kang na magbisikleta. Ang tatlong nasa labas ay pumalakpak ng may tuwa at nagpa siya pang dagdagan ang hirap para sa kanya. Sino ang mag-aakalang si Inspector Kang, nakakatuto pa lamang magbisikleta, ay naglakas loob na bitawan ang dalawang kamay habang pababa ng kalsada, na naging dahilan upang bumangga ang bisikleta sa pader at muli siyang matumba sa lupa. Ngunit ayos lamang iyon dahil alam na niya ang mga batayan ng pagbibisikleta. Kaya agad niyang dinala ang kanyang bisikleta upang hanapin si Seo Jeong at makapagbisikleta kasama ito. Nagtungo sila sa isang kapehan at masayang nag-usap, ngunit hindi nila alam na ang lahat ng kanilang kilos ay minamasdan ni Daedoo, na ngayon ay nasa katawan na ng anak ng direktor. Ngumiti si Daedoo ng may masamang balak, hudyat na may panibagong masamang mangyayari. Sinundan ni Daedoo si Inspector Kang hanggang sa kanyang tahanan. Nang sumapit ang gabi, pumasok siya sa panaginip ni Inspector Kang at muli nitong naranasan ang pinakamasakit na alaala sa kanyang buhay. Sa panaginip, hindi makagalaw si Inspector Kang at walang magawa kundi maramdaman muli ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nagpakita si Daedoo sa kanyang tunay na anyo, nakadilat ang mga mata, at tiniyak na walang sinuman ang makapipigil sa kanya na ilugmok ang mundong ito sa kamatayan, maging si Inspector Kang. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya ng may pagmamalaki. Nagsimula ang panibagong araw. Si Seo Jeong ay magbibisikleta sana nang mapansin niyang may malambot na goma na nakalagay sa upuan ng kanyang bisikleta. Iyon pala ay dahil sinabi niya kahapon na sumasakit ang kanyang puwitan sa pagbibisikleta, kaya palihim na nilagyan iyon ni Inspector Kang. Labis itong ikinatuwa ni Seo Jeong. Sa panig ni Inspector Kang, apektado pa rin siya ng panaginip noong nakaraang gabi. Hindi niya maiwasang magduda kung buhay pa ba si Daedoo. Samantala, si Daedoo ay pumasok sa trabaho gaya ng dati sa pagkakakilanlan bilang anak ng direktor at nakakita ng panibagong target, ang kalihim na kasintahan ng anak ng direktor. Tinakot ng kalihim si Daedoo na sisirain ang kanyang reputasyon kung hindi siya bibigyan ng malaking halaga ng pera. Lalo lamang nitong pinasidhi ang damdamin ni Daedoo. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng pulang buwan na tamang panahon upang isagawa ang itim na ritual. Nakita si Daedoo na naghanda ng mesa ng kandila, pagkatapos ay sinunog ang larawan ng kanyang dating kasama sa selda habang bumubulong ng orasyon. Pagkatapos, hiniwan niya ang kanyang kamay at pinatak ang dugo sa isang rebulto. Mula sa labas, ang bahay na tinitirhan ni Daedoo ay nababalutan ng masamang enerhiya. Ngayon ay taglay na niya ang bahagi ng madilim na kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Seo Jeong sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kakayahan ang pagdami ng negatibong enerhiya sa mundo. Bumalik sa panig ni Inspector Kang. Kinabukasan, hinabol nila ng kanyang mga kasamahan ang isang kriminal na mabilis magpatakbo. Kahit paulit-ulit na pinatitigil ng mga pulis, hindi ito natakot at lalo pang binilisan ang takbo, na naging sanhi ng pagsisikip ng trapiko sa kalsada.
Pumasok ang kriminal sa isang makitid na eskinita sa pag-aakalang makatatakas. Ngunit hindi niya inaasahan na napalibutan na siya ng mga pulis at wala nang matatakbuhan. Sa desperasyon, naglabas siya ng kutsilyo upang manakot, kaya napilitan si Inspektor Kang na ilabas ang kanyang baril na may kuryente. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, aksidente niyang nabaril ang tenyente, na nagbigay ng pagkakataon sa kriminal upang makatakas papasok sa isang kalapit na ospital. Nagkunwari itong doktor at matagumpay na nakaiwas sa paghahabol ng 3 pulis. Gayunman, naiwan niya sa kotse ang lahat ng kanyang personal na papeles at ipinagbabawal na gamit. Ang kanyang pangalan ay Kim Sik, isang nagbebenta ng droga. Ang drogang ibinebenta niya sa pagkakataong ito ay napakalakas. Sa kaunting paglanghap lamang ay agad kang malalasing sa epekto at mangangagat ng kahit sino. Kaya tinawag ito na drogang zombie. Agad silang naupo upang pag-usapan ang plano kung paano mabilis na mahuhuli si Kim Sik. Maya-maya, napansin ng kapitan sina Sung Tae at Mi Jin na magiliw na nagingitsyan sa isa't isa. Kaya hinila niya si Inspektor Kang papunta sa palikuran upang makipag-usap. Sinabi ng kapitan ang kanyang hinala na may relasyon ang 2 pulis. Akala ni Inspektor Kang ay mahalagang usapin yon, ngunit nagulat siya nang tungkol lamang dito ang pag-uusapan. Nadismaya, umalis siya at nagpatuloy sa tungkulin. Ipinark ni Inspektor Kang at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang sasakyan sa harap ng bahay ni Kim Sik upang hulihin ito, ngunit naghintay sila mula hapon hanggang gabi at hanggang sa sumunod na umaga. Ngunit hindi nagpakita si Kim Sik. Napilitan si Inspektor Kang na umuwi upang matulog matapos hintayin ang tenyente na papalit sa kanyang pagbabantay. Kahit pagod, nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Seo Jung na nagyayaya manood ng scene, agad siyang bumangon at nagpunta roon. Ngunit habang ang lahat ay naiiyak sa panonood, si Inspektor Kang ay humihilik na naging dahilan upang pag-usapan siya ng mga tao sa sinehan at ikahiya ito ni Seo Jung. Pagkatapos manood ng scene, nagtungo sila sa isang mamahaling restaurant upang maghapunan. Akala niya ay silang 2 lamang. Ngunit inimbitahan din ni Seo Jung si Ha-jin. Sinikap ni Seo Jung na mapalapit kay Ha-jin upang hindi siya ma-pressure sa pagbabayad ng upa. Ngunit inimbitahan din ni Ha-jin ang kanyang bagong kasintahan na sumama sa hapunan. Ang taong ito ay walang iba kundi ang manghuhulang nanloko ng damdamin ng maraming kababaihan. Tumawa si Inspektor Kang nang makita ito, dahilan upang matakot ang manghuhula at agad na magpalusot. Napansin ni Inspektor Kang na tila nagsisi na ang manghuhula, kaya binigyan niya ito ng pagkakataon. Sa hapagkainan, patuloy na pinupuri ni Ha-jin ang kahusayan umano ng manghuhula sa kanyang espiritual na kakayahan at labis naman itong nagmalaki. Kaya tinuruan ni Seo Jung ang manghuhula ng leksyon. Sa isang tingin lamang, naramdaman ng manghuhula ang takot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos kumain, naihatid ni Inspektor Kang si Seo Jung pauwi. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating sa bahay, ikinuwento niya sa mga espiritu na tila nahuhulog na ang kanyang loob kay Seo Jung. Samantala, si Daedo ay naninirahan sa katawan ng anak ng direktor, at ang anak ng direktor ay isang adik sa droga. Kaya nakagawian ni Daedo na pumunta sa lugar ng bentahan ng droga. Binigyan ng pinuno si Daedo ng isang kahon ng ipinagbabawal na gamit at ipinakita kay Daedo na ang kanyang tauhan na si Kim Sik ay nagkamali at malupit na binugbog. Ikinatuwa ni Daedo ang paraan ng pamamalakad ng pinuno. Upang mapasunod ang pinuno sa kanya, bumaba si Daedo sa sasakyan at pinabagsak ang lahat ng tauhan nito. Pagkatapos, tumingin si Daedo sa mga mata ni Kim Sik at nalaman na muntik na itong mahuli ni Inspektor Kang. Lahat ng may kinalaman kay Inspektor Kang ay nagbibigay kasiyahan kay Daedo. Naramdaman ng pinuno na nalalapastangan ang kanyang reputasyon, kaya bumaba ito sa sasakyan upang manakot. Ngunit hindi niya alam na ang nasa kanyang harapan ay hindi na ang anak ng direktor, kundi isang malupit na mamamatay tao. Mabilis na inagaw ni Daedo ang kutsilyo, idiniin ang pinuno sa ibabaw ng sasakyan, ngunit hindi niya ito pinatay at sa halip ay ginawa itong tauhan. Pagkatapos, tumalikod si Daedo at sinaksak si Kim Sik hanggang sa mamatay. Ngayon, nasa kanyang mga kamay na ang lahat ng ipinagbabawal na droga. Dahil dito, mas lalo pang dumami ang mga taong nalululong. Nagkaroon pa ng mga kaso ng mga taong basta na lamang pumapasok sa mga bahay upang saktan ang mga inosente. Samantala sa paaralan, isang grupo ng mga babaeng estudyante ang dinala ang kanilang kaklase sa bodega ng paaralan upang bulihin. Nasaksihan ito ng isang dalagita. Siya ang anak ng kapitan ng pulisya. Upang mailigtas ang kaklase, nabali ng dalagita ang braso ng pinuno ng mga nambubuli. Hindi inaasahan na napakalakas ng impluensya ng pamilya nito, kaya nagpunta ang ina sa istasyon ng pulisya upang magwala at iginiit na dalhin sa hukuman ang kaso. Napilitan ang kapitan na lumuhod at umamin ng pagkakamali. Ngunit si Inspektor Kang ay hindi madaling sumuko. Ginamit niya ang batas upang makipagtalo at nagbanta rin na kukunin ang video mula sa paaralan.
Kapag umabot sa hukuman ang kasong ito, tiyak na mapapahamak ang pamilya ng ina. Matapos marinig ito, napilitan na lamang umalis ng tahimik ang ina. Pagkatapos ng insidenteng ito, isa na namang pangyayari ang naganap. Natagpuan ang bangkay ni Kim Sik at may nakalagay na salamin ng sasakyan sa tabi nito. Katulad ito ng paraan ng pagpatay ni Yang Woo at Dae-do. Biglang may naunawaan si Inspector Kang. Inangat niya ang kamay ni Kim Sik upang tingnan at labis siyang nagulat. Kinuha ng mamamatay tao ang bahagi ng mga kuko ni Kim Sik bilang tropeo. Ang tanong ay kung buhay pa ba si Dae-do. Ibinahagi ni Inspector Kang sa kapitan ang kanyang hinala, ngunit ang teoryang buhay pa si Dae-do ay masyadong hindi kapanipaniwala. Walang naniwala sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, umuwi na ang lahat. Si Inspector Kang lamang ang naiwan upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa kaso. Naalala niya ang panaginip kung saan nakita niya si Dae-do. Napakakakaibang pagkakataon nito. Naisip ni Inspector Kang kung posible bang ang kaluluwa ni Dae-do ang talagang sumisira sa mundo. Hindi inaasahan, pumunta si Seo Jeong sa istasyon ng pulisya upang humingi ng tulong kay Inspector Kang na siyasatin ang nakaraan ng kanyang ina. Habang hinihintay ang resulta, pinaglalaruan ni Seo Jeong ang mga posas at hindi niya namalayang naipusasan niya ang sarili at hindi na ito mabuksan. Habang pilit niyang hinahanap ang susi, hindi sinasadyang nakita niya ang detalye ng kaso ng pagpatay sa telepono ni Inspector Kang. Ang larawan ng pinangyarihan ay kapareho ng kanyang napanaginipan kahapon. Kasabay nito, natuklasan din ni Inspector Kang ang kinaroroonan ng ina ni Seo Jeong at sabay silang nagtungo roon. Nalaman nila na ang albularyong nagsagawa ng ritual at sinaksak hanggang mamatay ni Yang Woo ay ang ina ni Seo Jeong. Sa pagtingin sa mga natirang ayos ng ritual sa bakuran, naunawaan ni Seo Jeong na nagsagawa ng pagtawag ng kaluluwa ang kanyang ina. Ang bangkay ng albularyo sa loob ng bahay ay labis na nakapagpatakot kay Inspector Kang. Upang maiwasan na matrauma si Seo Jeong, sinubukan niya itong ilabas. Ngunit bilang isang taong may malakas na espiritual na kakayahan, naramdaman na ni Seo Jeong ang pagkamatay ng kanyang ina. Kinabukasan, dumating ang mga pulis upang siyasatin ang lugar. Nang makausap ni Inspector Kang ang mga pulis sa lansangan, nalaman niya na nakunan ng video ang pagmamaneho ni Yang Woo papunta sa burol na yon. Maaaring siya nga ang pumatay sa albularyo. Kahit na naramdaman na niya ang pagkamatay ng kanyang ina, hindi pa rin napigilan ni Seo Jeong ang lungkot. Nalungkot siya dahil tila wala na siyang natitirang kamag-anak sa mundong ito. Upang aliwin si Seo Jeong, dinala siya ni Inspector Kang sa tabing dagat at matyagang nakinig sa kanyang dalamhati. Kalaunan, nakabawi si Seo Jeong at nagpa siyang tulungan si Inspector Kang sa pagsisiyasat ng kaso. Kapag pinagdugtong ang lahat ng ebidensya, si Yang Woo ang pumunta sa bundok upang maghanap ng albularyo na tatawag sa kaluluwa ni Dae-do. Pagkatapos nito, sinakop ni Dae-do ang katawan ni Yang Woo upang pumatay. Nang mamatay si Yang Woo, sinakop ni Dae-do ang katawan ng iba at nagpatuloy sa pagpatay. Samantala, nakikipag-usap si Dae-do sa pinuno kung paano makagagawa ng mas maraming zombie na droga. Ito ay upang mapabilis ang pagkawasak ng mundo. Dahil may makapangyarihang tagapagtanggol ang pinuno, hindi ito natatakot sa pulisya at lantaran ang paggawa ng droga. Kasabay nito, dumating sina Inspector Kang at Seo Jeong sa lugar kung saan inilibing ang bangkay ng kriminal. Nagtanong sila tungkol sa abo ni Dae-do, ngunit kakaiba na walang tala tungkol dito sa listahan, na nangangahulugang may ibang kumuha sa abo ni Dae-do. Dahil dito, napatunayan na tama ang kanilang hinala. Agad na hiniling ni Seo Jeong kay Inspector Kang na dalhin siya sa dakilang mangkukulam. Siya ang pinakamakapangyarihang albularyo. Nang sabihin ni Seo Jeong na namatay na ang kanyang ina, agad na naunawaan ng dakilang mangkukulam ang problema. Sinabi nito na nais ng kaluluwa ni Dae-do na buksan ang tarangkahan ng impyerno at lupa upang maghasik ng kaguluhan sa mundo, at si Seo Jeong lamang ang makalulutas nito. Ayaw ni Seo Jeong na maging albularyo, ngunit iginiit ng dakilang mangkukulam na ito ang kanyang kapalaran. Ang ina rin ni Seo Jeong ay ayaw sanang tahakin ang landas ng espiritualidad, ngunit dahil sa kapalaran, napilitan itong iwan si Seo Jeong. Matapos maunawaan ng lahat, napaiyak ng labis si Seo Jeong. Samantala, si Sung Tae ay pumunta sa isang paaralan ng sining panlaban upang hanapin ang kanyang kasintahan. Nakita niya si Mi Jin na nakikipagboxing sa anak ng kapitan. Nang makita ni Sung Tae na naibagsak ni Mi Jin ang anak ng kapitan sa isang galaw lamang, natakot siya dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag sila ay nagpakasal. Maya-maya, sabay-sabay silang kumain sa labas. Ibinahagi ng anak ng kapitan na nais niyang maging pulis tulad nilang dalawa kaya magsisikap siya ng husto. Pagka-uwi niya sa bahay, agad siyang nagsimulang mag-aral ng mabuti. Nang makita ng kapitan ang malaking pagbabago sa kanyang anak matapos makilala ang dalawang pulis, labis siyang natuwa. Kaya kinabukasan, matapos ang trabaho, inimbitahan ng kapitan ang dalawang pulis upang uminom.
Samantala, sa panig ni Daedoo, nagawa na ang unang pangkat ng mga droga. Upang subukin kung kasing husay ito ng mga ipinupuslit na droga, inutusan ni Daedoo ang kanyang mga tauhan na lumapit sa isang grupo ng mga taong nag-inuman. Ibinuhos nila ang likidong droga sa alak ng isang tao, at ang naging resulta ay nabaliw ang taong iyon at inatake ang kanyang asawa at mga anak sa bahay. Walang nakapansin sa insidenteng ito hanggang kahapon. Pinapasok pa rin ng paaralan ang mga mag-aaral gaya ng dati. Inanyayahan ng mga nambubuli ang anak ng kapitan na lumabas pagkatapos ng klase upang makipag-usap ng pribado. Sinunod niya ang payo ni Mijin na huwag magkaroon ng bahid na record sa kanyang talaan sa paaralan, kaya nagpadala siya ng mensahe kay Mijin upang humingi ng tulong. Ipinaalam ni Mijin kina Sungtae at Inspektor Kang ang sitwasyon. Nabahala ang tenyente. Kung malalaman ng kapitan na tinatakot ang kanyang anak, tiyak na magagalit ito ng husto. Kaya nagpa siya ang apat na sila na lamang ang haharap sa mga nambubuli kapalit niya. Naghintay sila hanggang gabi at dumating sa tagpuan sa tamang oras. Naiwan si Mijin upang magbantay habang pumasok ang tatlong lalaki. Napagkasunduan nilang takutin lamang ang mga nambubuli. Ngunit pagpasok nila, nalaman nilang may dala ang tatlong babae na ilang mga siga. Dahil sa maraming taong karanasan bilang pulis, buong kumpiyansang hinarap ng tenyente ang pinuno. Ngunit nasipa siya sa ulo at agad na nawalan ng malay. Samantala, sa bahay ni Seo Jung, labis ang kanyang pag-aalala at tinawagan niya si Inspektor Kang, ngunit naiwan nito ang kanyang telepono sa sasakyan. Ang dahilan ng matinding pag-aalala ni Seo Jung ay dahil nakita niya sa kanyang pangitain na may panibagong pagpatay na magaganap. Si Daedoo ay papatayin ng isa pang babae. Ang babaeng ito ay dating kasintahan ng anak ng direktor. Kaninang umaga, kumuha siya ng abogado upang makipagkita ng pribado sa anak ng direktor at humingi ng kabayaran. Kung hindi, ibubunyag niya ang lihim na ugnayan nilang dalawa. Ngunit hindi niya alam na ang kaharap niya ay isang malupit na mamamatay tao. Nagkunwaring masaya si Daedoo at nagpanggap na papayag magbayad ng 1 bilyong won, ngunit lihim niyang sinundan ang babae hanggang sa Yirin, naghihintay ng pagkakataon upang kumilos. Dahil hindi niya matawagan si Inspektor Kang, nagpa siya si Seo Jung na siya na lamang ang unang sumagip sa babae. Samantala, hindi makakilos agad si Inspektor Kang dahil napakadelikado ng mga sigang kaharap nila. Habang nagkakagitgitan ang magkabilang panig, iniwan ni Mijin ang kanyang sasakyan at tumakbo papasok upang tumulong. Matagal na siyang nagsasanay ng boxing kaya walang kwenta sa kanya ang mga siga sa harapan. Sa ilang simpleng galaw lamang, napaluhod ang mga siga at nagmakaawa. Matapos maayos ang gulong iyon, inihatid nilang lahat pa uwi ang tenyente. Binuksan ni Inspektor Kang ang kanyang telepono at nakita ang mensahe mula kay Seo Jung. Nabahala siya na baka nasa panganib ito kaya agad siyang nagmaneho papunta sa address na yon, iniwan ang tatlong kasamahan na maglakad pa uwi. Samantala, nakita ni Seo Jung sa kanyang panaginip ang lalaki kaya palihim niya itong sinundan. Ngunit napansin siya ng tusong si Daedoo at nalaman din nito na anak siya ng isang albularyo. Natuwa si Daedoo at nagpa siya na palitan ang kanyang target ngayong gabi. Hindi na niya pinansin ang sekretarya at sa halip ay inakit si Seo Jung papunta sa isang abandonadong gusali. Bigla siyang sumulpot at niyakap si Seo Jung mula sa likuran upang pigilan ito. Sa sandaling iyon ng malapit na pagkakadikit, nakita ni Seo Jung ang tagpo ng pagpatay na ginawa nito. Doon din niya napagtanto na si Daedoo ang pumatay sa kanyang ina at kumuha ng kanyang kakayahan. Dahil dito, nababasa na rin ni Daedoo ang kanyang isip at alam na ang kanyang pagkakakilanlan. Nang balak na siyang patayin ni Daedoo, dumating na si Inspektor Kang. Sa unang tingin pa lamang, alam na niyang ito ang kaluluwa ni Daedoo. Ngunit wala siyang magawa dahil hawak ni Daedoo si Seo Jung. Malupit na ginuhitan ni Daedoo ng maliit na sugat ang leeg ni Seo Jung na nagdulot ng matinding sakit sa damdamin ni Inspektor Kang. Lumuhod siya at nakiusap, handang ialay ang sarili kapalit ng buhay ni Seo Jung. Lalong naaliw si Daedoo sa eksenang ito. Ayaw niyang patayin agad si Inspektor Kang. Nais niyang pahirapan ito kaya itinaas niya ang kutsilyo upang patayin si Seo Jung. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ng albularyo ang pansamantalang kumontrol sa katawan ng anak ng direktor. Pilit na hinahadlangan ang kaluluwa ni Daedoo at binigyan ng pagkakataon ang kanyang anak na makatakas. Akala nila ay ligtas na sila. Ngunit biglang tumalon si Daedoo mula sa ikatlong palapag pababa sa lupa at hinarangan ang kanilang daan. Hindi na siya maituturing na tao. Mula sa ganoong kataas na pagbagsak ay hindi man lamang siya nasugatan. Napilitan silang tumakbo muli. Mabuti na lamang at may mga taong dumaan sa lugar na yon. Hindi na magawang magpakita ni Daedoo kaya hinayaan niya muna silang makaligtas. Dahil dito, pansamantalang naging ligtas sina Inspektor Kang at Seo Jung. Pagbalik sa bahay ni Seo Jung, maingat na nilinis at binalutan ni Inspektor Kang ang kanyang sugat.
Natatakot siya na sa kakayahan ni Daedoo ay madali nitong matutunton ang lugar at saktan muli si Seojong. Ngunit sinabi ni Seojong na ang bahay na iyon ang pinakaligtas na lugar. Puno ito ng kanyang espiritual na kapangyarihan, kaya hindi makapapasok ang isang may masamang puso tulad ni Daedoo. Sa panig ni Daedoo, sa kailaliman ng isipan ng anak ng direktor, nagkaharap ang kanyang kaluluwa at ang kaluluwa ng albularyo. Sinikap ng albularyo na kumbinsihin si Daedoo na tumigil na at inunawa ang masakit nitong nakaraan ng pag-iwan sa kanya. Ngunit hindi na tinag si Daedoo. Nais niyang tuluyang puksain ang kaluluwa ng albularyo, ngunit hindi niya magawa. Pansamantalang naglaho ang kaluluwa ng albularyo at nanirahan sa pinakaloob na bahagi ng isipan na tila isang puno sa kaibuturan. Samantala, kahit natiyak ni Seojong na ligtas ang kanyang bahay, hindi pa rin mapalagay si Inspector Kang. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa harap ng bahay at buong gabing nagbantay. Nakita ni Seojong ang lahat ng ito. Doon niya naunawaan kung bakit siya iniwan ng kanyang ina noon. Dahil ayaw nitong madamay sa panganib ang mga taong nasa paligid niya, ang espiritual na kapangyarihan ay nakaakit ng masasamang espiritu. At ngayon, ganoon din si Seojong. Ayaw niyang madamay si Inspector Kang. Habang mas mabuti ang trato nito sa kanya, mas lalo siyang nakokonsensya. Kaya tahimik na nagpaalam si Seojong kay Inspector Kang at umalis patungo sa malayong lugar. Kinabukasan, nagising si Inspector Kang sa loob ng sasakyan. Agad siyang tumakbo papunta sa pintuan ni Seojong upang tiyakin na ligtas ito. Ngunit walang sumagot. Nakablock na rin ang kanyang numero. Tumakbo siya papunta sa tindahan nito upang hanapin siya, ngunit hindi niya ito natagpuan. Lubhang nag-alala si Inspector Kang. Agad siyang nagtungo sa istasyon upang suriin ang mga kamera sa lansangan, umaasang matutunton ang kinaroroonan ni Seojong. Nakita niya sa kuha na nakatayo si Seojong sa harap ng kanyang sasakyan kahapon. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Paglabas niya, nakita niya ang liham ng pamamaalam na nakadikit sa bintana ng sasakyan. Sa totoo lamang, hindi nais tumakas ni Seojong. Nagtungo lamang siya sa templo upang pakalmahin ang kanyang isipan. Napakakomplikado na ng lipunan sa kasalukuyan. Puno ng kasamaan ang puso ng mga tao. Nakipagsabuatan ang nagtutulak ng droga kay Daedoo. Inutusan ng nagtutulak ang kanyang mga tauhan na magkunwaring mga tagahatid ng tubig at lihim na maghalo ng droga sa tubig na ipaiinom sa lahat. Siksikan ang kantina. Walang sinuman ang nakaalam na malapit nang dumating ang kapahamakan. Bawat isa ay may hawak na baso ng tubig. Sa ilang sandali lamang, may ilang taong biglang nawalan ng katinuan. Nawala ang kanilang ulirat at sumugod upang kagatin ang mga taong nasa paligid nila. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagkagulo ang buong kantina. Nagtakbuhan ang lahat. Lalong naging mabigat ang pangyayaring ito. Napilitan ang pamahalaan dahil sa presyon ng opinyon ng publiko. Kinailangang mabilis na mahanap ng kapulisan ang taong may kinalaman sa ipinagbabawal na sangkap na ito, samantala, labis ang tuwa ni Daedoo sa kanyang nagawa. Para sa kanya, ito ang simula ng pagkawasak ng mundo na matagal na niyang ninanais. Nang magsawa na siya sa laro ng drogang nagpapakawala ng kabaliwan, walang pag-aatubili niyang pinatay ang matandang gumawa nito. Malupit niya itong itinapon sa pugon na panunog. Ngayon, nais naman niyang maglaro ng panibagong laro kay Inspector Kang. May ipinadukot siyang isang binata. Ang binatang ito ay kilalang nananakot sa paaralan. Inutusan ni Daedoo ang kanyang mga tauhan na itali ang mga kamay ng binata. Pagkatapos ay pinatayo niya ito sa rehas ng isang mataas na gusali. Tinawagan ni Daedoo si Inspector Kang at nais niyang masaksihan nito ang lahat. Ang binatang nakatali ay nambuli ng kaklase noong nakaraang buwan na naging dahilan upang ang kawawang kaklase ay hindi na nakatiis at tumalon mula sa gusali upang wakasan ang kanyang buhay. Ang lugar kung saan nakatali ang binata ay siya ring lugar kung saan tumalon ang kanyang kaklase. Sa sandaling iyon, tinawagan din ni Daedoo ang ama ng kawawang estudyante. Nais niyang makita kung handa pa rin ba itong iligtas ang taong hindi tuwirang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Handa sanang iligtas ng mabait na ama ang binata nang biglang lumabas sa computer ang video ng pambubuli sa kanyang anak. Nakita ng ama kung paano malupit na tinrato ang kanyang anak habang ito ay nabubuhay pa. Unti-unting umusbong ang galit sa kanyang puso. Ito rin ang sandaling naglaho ang hangganan sa pagitan ng kabutihan at kalupitan sa loob ng isang tao. Sa matinding sakit, tinanong ng ama ang binata kung kinamuhian at pinahirapan ba nito ang kanyang anak dahil lamang sa pagkautal nito. Nanginginig sa takot ang binata. Noon lamang niya lubusang naunawaan kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Ngunit huli na ba ang pagsisisi ngayon? Sa pamamagitan ng kamera, nais ni Daedoo na makipagpustahan kay Inspector Kang. Magiging malupit kaya ang mabait na amang iyon? Pigilang huminga si Inspector Kang habang pinapanood ang nangyayari. Mahigpit na hinawakan ng ama ang kamay ng binata.
Nang sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Inspektor Kang, huli na ang lahat. Inalis ng kawawang ama ang piring sa mata ng binata. Ipinakita niya ng malinaw ang kanyang mukha, at pagkatapos ay buong determinasyong itinulak ang binata pababa. Labis ang pagkabigla ni Inspektor Kang. Tunay ngang kabisado ni Daedoo ang puso ng tao. Lubusan niyang napanalunan ang pustahang ito. Sa katunayan, hindi ipinanganak na masama si Daedoo. Mayroon lamang siyang kaawa-awang nakaraan. Noong naghahangad siya ng kaunting habag mula sa iba, walang sinuman ang kusang tumulong sa kanya. Dahil dito, nabuo sa kanya ang matinding galit sa lipunan at ang pagnanais na sirain ang lahat. Para kay Daedoo, malupit ang mga tao. Kaya para sa kanya, hindi karapat-dapat mabuhay ang sangkatauhan sa mundong ito. Ipinahayag ni Daedoo ang kanyang panibagong laro. Bawat linggo ay papatay siya ng isang tao. Walang sinuman ang makapipigil sa kanya. Upang matapos ang larong ito, kailangan umanong patayin ni Inspektor Kang si Seo Jong. Doon lamang titigil si Daedoo. Nalagay sa napakahirap na kalagayan si Inspektor Kang. Hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin. Sa isang panig ay ang babaeng minamahal niya. Sa kabilang panig ay ang buhay ng napakaraming estranghero. Wala ni isa sa kanila ang dapat isakripisyo. Kailangang mahuli si Daedoo sa anumang paraan. Kinabukasan, nagpa siya si Seo Jong na bumalik. Nais niyang talunin si Daedoo kasama si Inspektor Kang. Pagkatanggap ng tawag niya, agad na nagmadali roon si Inspektor Kang. Akala niya ay mababaliw siya sa pagtatanong kung bakit siya nawala. Ngunit nang makita niya ang ngiti nito, hindi na siya nagawang magalit. Nagpasya silang huwag pag-usapan ang nakaraan at sa halip ay lumabas na magkasama. Hiling niya na sana ay tumagal magpakailanman ang payapang sandaling iyon. Pagkatapos ng kanilang paglalakad, dinala rin ni Seo Jong si Inspektor Kang sa isang nail salon upang ayusin ang kanyang mga kuko. Habang masaya silang nagkakasama, sinabi ni Seo Jong na siya ay magiging isang shaman tulad ng kanyang ina. Sinabi rin niya na siya ay magiging lingkod ng mga Diyos. Doon lamang umano ipagkakaloob sa kanya ang kapangyarihang talunin si Daedoo. Ngunit may isang bagay. Kapag siya ay naging lingkod ng mga Diyos, ang lahat ng pag-aari ni Seo Jong ay pagpapasyahan ng mga Diyos. Ibig sabihin, hindi siya maaaring umibig kay Inspektor Kang. Lubhang nabigla si Inspektor Kang sa narinig. Ngunit nang malaman niyang maaari pa rin silang magkita, gaya ng dati, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Sa panig ni Daedoo, dahil tumanggi si Inspektor Kang na patayin si Seo Jong, naghanap siya ng panibagong biktima. Isang magandang dalaga ang sa kasamaang palad ay naging target niya. Matapos gawin ang krimen, kalmadong tinawagan ni Daedoo si Inspektor Kang upang ipagmalaki ang kanyang ginawa. Dahil naka-encrypt ang telepono ni Daedoo, hindi matunto ni Inspektor Kang ang kanyang kinaroroonan. Palaging pinahihirapan si Inspektor Kang ng matinding kawalan ng magawa tuwing nalalaman niyang isa-isang namamatay ang mga inosenteng tao habang wala siyang magawa. Kaya ginaya niya ang ginagawa ni Seo Jong. Tuwing siya ay napapagod, niyayakap niya ang malaking oso sa gilid ng kalsada. Hindi pa kailanman naramdaman ni Inspektor Kang na napakahirap ng buhay gaya ngayon. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang hanapin si Seo Jong at ipagtapat ang kanyang nararamdaman na matagal na niyang gusto ito. Hindi siya natatakot sa panganib, kaya umaasa siyang hindi na lamang maging shaman si Seo Jong. Magkasama nilang haharapin si Daedoo. Labis itong nakaantig kay Seo Jong. Ibinigay niya ang kanilang unang halik. Ngunit sa kasamaang palad, ang halik na yon ay isang pagtanggi. Nagpasya pa rin siyang ialay ang sarili para sa lahat. Labis itong ikinalungkot ni Inspektor Kang na nagtago sa loob ng kotse at malakas na umiyak. Tahimik ding lumuha si Seo Jong habang isinasagawa ang ritual ng pagiging shaman. Nang matapos ang ritual, agad na napansin ng dakilang manghuhula ang nararamdaman ni Seo Jong. Niyakap niya ito na parang isang ina. Sa wakas, nakaiyak si Seo Jong ng malaya. Matapos makahanap ng kahalili bilang lingkod ng mga Diyos, tahimik na pumanaw ang dakilang manghuhula. Mula ngayon, ang tungkulin ng pagpapanatili ng balanse ng yin at yang sa mundo ay ipapasa na kay Seo Jong. Bumalik si Inspektor Kang sa kanyang sarili. Alam niyang hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagdurusa. Hanggat malaya si Daedoo, hindi siya magkakaroon ng kapanatagan. Kung totoo ang sinabi ni Daedoo, papatay ito ng isang tao bawat linggo. Sa ika-13, isang inosenteng tao ang mamamatay. At ganoon niya ang nangyari. Pinatay ni Daedoo ang isang mabuting lalaki na tumulong sa kanya na mag-ayos ng gulong. Tumalsik ang dugo ng biktima sa kanyang mukha na labis niyang ikinatuwa. Nabalita ang kaso kinabukasan. Nakita rin ito ni Inspektor Kang. Labis siyang nagitngit sa galit. Sa tuwing may pinapatay si Daedoo, nagpapadala ito ng mensahe kay Inspektor Kang na may kalakip na palaisipan. Kailangan niyang mahanap ang sagot. Doon lamang titigil si Daedoo sa pagpatay sa loob ng isang linggo.
Sa ngayon, 2 beses na siyang nabigo. Kaya namatay ang 2 biktima. Sa pagkakataong ito, kailangang mahanap ni Inspektor Kang ang pagkakatulad ng 2 biktima. Mula roon, malalaman niya kung sino ang ikatlong taong interesado si Daedoo. Ngunit gaano man siya mag-isip, hindi niya ito mahanap. Kailangan niyang puntahan si Seojong. Kasalukuyan niyang inililipat ang lahat ng kanyang mga gamit sa bahay ng dakilang manghuhula. Mula ngayon, iyon na ang kanyang bagong tahanan. Pagkikita pa lamang nila ay agad na silang nagkaroon ng pagtatalo. Ngunit ang kanilang mga salita ay puno pa rin ng pag-aalala. Matapos ang pagtatalo, napunta sila sa pangunahing usapin. Inilahad ni Inspektor Kang kay Seojong ang palaisipang ibinigay ni Daedoo. Sinabi rin niya na si Inspektor Kim lamang ang makalulutas sa palaisipang iyon. Kaya nais niyang gamitin ni Seojong ang kanyang kakayahan upang tawagin ang kaluluwa ni Inspektor Kim. Ayon sa sinabi ni Seojong, pumunta si Inspektor Kang sa lugar kung saan nakalagak ang abo ni Inspektor Kim. Pinalitan niya ng sarili niyang tsapa ng pulis ang tsapa ni Inspektor Kim at ibinalik iyon kay Seojong. Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Inspektor Kang upang isagawa ang ritual. Gagamitin ni Seojong ang paraan ng pagtawag sa kaluluwa ni Inspektor Kim upang papasukin ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Inspektor Kang. Napakadelikado ng prosesong ito at maaaring ikamatay niya. Ngunit alang-alang sa lahat, nais pa rin itong subukan ni Inspektor Kang. Sinimulan ni Seojong ang ritual. Gumawa siya ng maliit na sugat sa daliri ni Inspektor Kang at pinatak ang dugo sa manikang inihanda niya ng mas maaga. Tinupi niya ang tsapa ng pulis upang gawing anting-anting at sinindihan ito, pagkatapos ay nagsimulang tumunog ang kampanilya upang tawagin ang kaluluwa. Nang matapos ang proseso, marahas na umuga ang manika sa ibabaw ng mesa. Binalutan ni Seojong ng tela ang manika. Ibinigay niya ang kabilang dulo kay Inspektor Kang upang hawakan. Agad na pumasok sa katawan ni Inspektor Kang ang kaluluwa ni Inspektor Kim at napasigaw sa takot, na para bang nagtatago sa isang sulok. Nang sabihin ni Seojong na ang mamamatay taong minsan niyang ipinakulong ay muling nabuhay, unti-unting kumalma si Inspektor Kim. Hindi niya ito matanggap. Nang hilingin ni Seojong na tulungan siyang hulihin si Daedoo, tumanggi siya. Ngunit sa taimtim na panghihikayat ni Seojong, napagtagumpayan din ni Inspektor Kim ang kanyang psikolohikal na trauma at nagpa siya na muling hulihin ang mamamatay tao. Dahil nasa katawan siya ni Inspektor Kang, taglay niya ang lahat ng nakagawian nito at madali niyang nahanap ang daan pauwi. Tiningnan niya ang mga talaan ng 2 biktima sa mesa at pagkatapos ay ang larawan ni Daedoo. Labis ang galit ni Inspektor Kim. Buo ang kanyang pasya na hulihin itong muli. Kaya kinaumagahan, lumabas si Inspektor Kim upang mag-ehersisyo at masanay sa kanyang kasalukuyang katawan. Matapos ang maikling pag-init ng katawan sa umaga, pumunta si Inspektor Kim sa himpilan ng pulisya. Bagaman taglay niya ang mga nakagawian ni Inspektor Kang, wala siyang mga alaala. Kaya nadaanan niya si Mijin na para bang hindi niya ito kilala. Karaniwan, nagbibiro-biruan ang mga kasamahan ng ilang salita. Ngunit ngayon, nang makita nilang hindi tumutugon si Inspektor Kang, nakaramdam sila ng pagtataka. Inakala ng kapitan na siya ay may dinaramdam, kaya hinila niya ito papasok sa palikuran upang makausap. Siyempre, hindi naintindihan ni Inspektor Kim ang sinasabi ng kapitan. Kaya tahimik lamang siyang yumuko at sumagot ng ilang salita bago umalis. Muling umalis ang buong pangkat upang gampanan ang kanilang tungkulin. Sama-sama nilang pinalibutan at nahuli ang isang gangster. Dumating ang mga tauhan nito ngunit agad ding nasupil. Nagtago ang gangster sa loob ng sasakyan at ikinandado ang pinto. Hindi na nagsalita pa si Inspektor Kim at agad na binasag ang bintana ng sasakyan. Napilitan ang gangster na lumabas. Humugot ito ng kutsilyo at nanakot. Naging alerto ang mga kasamahan sa paligid. Ngunit sa ilang simpleng galaw, nasipa ni Inspektor Kim palayo ang kutsilyo. Ayaw pa ring sumuko ng gangster. Sinubukan nitong makipaglaban ng harapan, ngunit hindi siya umubra kay Inspektor Kim. Kaya mabilis siyang napabagsak. Karaniwan, mainitin ang ulo ni Inspektor Kang at padalos-dalos kumilos. Ngunit si Inspektor Kim na nasa kanyang katawan ay kalmado at determinado. Labis itong ikinagulat ng mga kasamahan sa paligid. Maging ang kapitan ay napasabi na napakahusay ni Inspektor Kang ngayong araw. Matapos asikasuhin ang kasong ito, hindi nakalimutan ni Inspektor Kim ang kanyang misyon na lutasin ang palaisipan ni Daedoo, umaasang maililigtas ang inosenteng ikatlong tao. Sa payo ni Seojong, napagtanto ni Inspektor Kim na may sinusunod na padron si Daedoo sa pagpatay. Pinapatay niya ang mga taong may kaparehong pangalan ng biktimang pinatay niya 20 taon na ang nakalipas. Nang malaman ito, agad na tumakbo si Inspektor Kim sa himpilan ng pulisya, sinuri ang talaan ng krimen ni Daedoo, at natuklasang ang ikatlong biktima ay isang dalagang nagngangalang Jae-suk. Nang gabing iyon, tinawagan ni Inspektor Kim ang bawat numero at address ng mga taong may pangalang Jae-suk.
Sa wakas, nalaman niya kung saan nakatira ang dalaga. Dumating din si Seo Jung upang samahan si Inspector Kim sa pagliligtas ng tao. Sa tuwing haharap siya sa mukha ni Inspector Kang, may kakaibang kabog pa rin sa kanyang dibdib, kahit alam niyang hindi ito ang taong nasa harapan niya. Ngunit mabilis na napalitan ng pag-aalala ang kanyang pagkalito. Ayaw munang iligtas ni Inspector Kim ang dalaga. Nais niyang gamitin si Jae-suk bilang pain upang lumitaw si Dae-do, tulad ng ginawa niya noon. Ginagamit niya ang mga biktima bilang pang-akit. Nais itong pigilan ni Seo Jung, ngunit nakapagpasya na si Inspector Kim. Kaya maingat na lamang siyang sumunod. Ipinark nila ang sasakyan sa harap ng bahay ni Jae-suk at naghintay hanggang kinaumagahan. Nang pumasok ito sa trabaho, sinundan nila siya. Nagtatrabaho si Jae-suk bilang tagapagsilbi sa isang restoran, may normal na hanap buhay at payapang buhay. Ngunit karapat-dapat ba siyang mamatay dahil lamang sa kaparehong pangalan? Paano kung maulit ni Inspector Kim ang dating pagkakamali at mapatay ng mamamatay tao ang ginawang pain? Matyaga silang naghintay sa loob ng sasakyan hanggang sa makauwi si Jae-suk mula sa trabaho. Ngunit walang nangyari. Nang ihatid ni Inspector Kim pauwi si Jae-suk, saka lamang lumitaw si Dae-do. Hindi siya napansin ni Inspector Kim dahil lubhang naiiba ang kanyang anyo ngayon. Ngunit nakilala ni Dae-do ang taong nasa harap niya bilang si Inspector Kim mula 20 taon na ang nakalipas. Kahit natagpuan na ni Inspector Kim ang sagot, ayaw pa ring patawarin ni Dae-do si Jae-suk. Ginamit ni Dae-do ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang kanyang boses at magtunog na parang asawa ni Jae-suk, nilinlang siya at ang kanyang anak na sumakay sa sasakyan. Pagdating nina Inspector Kim at Seo Jung, hindi na nila matagpuan ang babae. Dinala na ni Dae-do ang buong pamilya sa isang liblib na lugar at doon sila malupit na pinatay. Pagkatapos ng krimen, kampante pa siyang kumain ng pagkain binili ni Jae-suk. Nang matagpuan nina Inspector Kim at Seo Jung ang pinangyarihan, napapalibutan na ito ng mga pulis. Naulit na naman ang pagkakamali ng nakaraan. Dahil lamang sa kagustuhang maipit ang mamamatay tao, napahamak ni Inspector Kim ang biktima. Hindi lang isa, kundi isang buong pamilyang tatlo. Nakaparada si Dae-do sa malapit at may kasiyahang tinawagan si Inspector Kim upang kutyain ang kanyang kamalian. Nawalan ng pagpipigil si Inspector Kim at nagsisigaw sa paligid, kaya napilitan si Seo Jung na dalhin siya sa bahay ni Inspector Kang. Dito, sinabi rin ni Inspector Kim kay Seo Jung na nais ni Dae-do na patayin siya ni Inspector Kang bago niya itigil ang larong ito. Ngunit pinili ni Inspector Kang na huwag gawin yon. Hindi takot si Seo Jung sa kamatayan. Ang kinatatakutan niya ay ang isang baliw na mamamatay tao. Pinatay nito ang isang shaman na tulad niya upang madaling mabuksan ang pintuan ng impyerno at hindi pa rin ito titigil. Hindi na niniwala si Inspector Kim sa impyerno. Ninais lamang niyang lunurin ang sarili sa alak at nakatulog sa ibabaw ng mesa. Samantala, nabasa ni Seo Jung ang liham ni Inspector Kang. Sa liham, binanggit siya nito at hiniling kay Inspector Kim na alagaan siya ng mabuti. Napangiti si Seo Jung. Nagsindi siya ng insenso, naghandog para sa mga espiritu sa kanyang ngalan, at mahinahong kinausap ang espiritu ng dalaga. Sa pagtitig niya sa mga mata nito, nagalit si Seo Jung dahil ayaw pa nitong mamatay, ngunit nadamay lamang sa desisyon ng matanda. Lumabas na ang dalawa ay may utang at wala nang matirhan. Ang matanda, na ayaw nang makita ang apo na magdusa sa mundong ito, ay piniling isama na lamang ito sa pagpanaw. Sa payo ni Seo Jung, sa wakas ay nagawang bumitaw ng matanda upang ang kanyang apo ay muling maisilang. Tinulungan din ni Seo Jung ang dalaga na makapag-reinkarna. Matapos iyon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihang espiritual upang pumasok sa ilalim ng kamalayan ni Inspector Kang. Doon, namumuhay siya ng masaya. Nakasuot ng Amerikana, naglalayag sa dagat at payapang nangingisda. Dahil ito ay nasa kanyang isipan lamang, matapang na hinawakan ni Inspector Kang ang kamay ni Seo Jung at sinubukang halikan siya. Ngunit hindi niya pinahintulutan ang sarili na umibig habang siya ay isang shaman, kaya agad siyang bumalik sa kanyang katawan. Kinabukasan, nagpunta si Seo Jung sa manghuhula. Hindi na ito nanlilinlang ng pag-ibig ng tao, kundi nanlilinlang na lamang ng kanilang pera. Ngunit sa ilalim ng mariing titig ni Seo Jung, napilitan itong palabasin ang mga kliyente at nangakong babasahan na lamang sila ng libre sa susunod. Pagkatapos nito, masunurin itong pumasok upang makipag-usap kay Seo Jung. Sa katunayan, ang manghulang ito ay may natatanging kakayahan din, ngunit ginamit niya ito upang kumita ng pera. Ngayong araw, nagpunta si Seo Jung sa manghuhula dahil nais niyang makipagtulungan dito upang pabagsakin si Dae-do. Dahil pareho silang makapangyarihang shaman, habang nag-uusap ang dalawa, nakatayo sina Ha-jin at Inspector Kim sa may pintuan. Dahil magkakilala sila, patuloy na nakikipag-usap si Ha-jin sa kanya, ngunit malamig si Inspector Kim at tumangging sumagot.
Nang buksan ng manghuhula ang pinto, si Inspector Kim lamang ang pinapasok nito, kaya lalo itong naghinala si Hajin at nagpumilit na sumama sa loob. Pagpasok, nagulat si Hajin nang makita si Seojong. Napilitan ang manghuhula na hilahin palabas si Hajin. Sa loob ng silid, sina Inspector Kim at Seojong na lamang ang naiwan. Ipinahayag ni Inspector Kim na tiyak na si Dae-do ay nasa proseso ng paghahanap ng panibagong sisidlan. Kapag napatay ang kasalukuyan nitong katawan, maaari itong agad na lumipat sa panibagong katawan. Kung hindi, tuluyang mawawasak ang kanyang kaluluwa. Ang taong pipiliin nito ay tiyak na nakatira sa lugar ng kagubatan ng Anbyon dahil palaging kumikilos si Dae-do ayon sa mga patakaran. Ang kagubatang iyon 20 taon na ang nakalipas ang lugar kung saan siya nahuli ni Inspector Kim, kaya ngayon ay tiyak na pipili siya ng sisidlang nakatira sa loob o malapit sa kagubatan. Pagkasabi pa lamang nito, kinabukasan ay nagmaneho na si Inspector Kim papunta sa lugar na iyon. Pumasok siya sa bahay kung saan naganap ang pagpatay noon. Bumalik sa kanya ang mga alaala 20 taon na ang nakalipas at lalo siyang pinahirapan. Ngunit hindi ito ang tamang oras para malungkot. Agad siyang nagtungo sa tanggapan ng pamamahala ng lupa upang alamin ang talaan ng mga nakarehistrong residente sa lugar na iyon. Habang abala si Inspector Kim sa investigasyon, ang kanyang mga kasamahan naman sa istasyon ay abala lamang sa pag-iisip tungkol sa paligsahan sa football ng mga pulis. Naalala nila noong nakaraang taon, buong lakas na sinipa ng masigasig na tenyente ang bola, ngunit napunta ito sa paanan ni Inspector Kang. Sa halip na makatulong, nasipa pa niya ang kalaban papasok sa sarili nilang goal na nagresulta sa nakakahiyang pagkatalo. Kaya ngayong taon, natuto na ang buong koponan at hindi na nila pinayagang maglaro si Inspector Kang. Pinatayo na lamang nila ito sa isang sulok upang makumpleto ang bilang ng manlalaro. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Hindi marunong maglaro ng football si Inspector Kang, ngunit mahusay naman dito si Inspector Kim. Talo na ang kalabang koponan. Pagpasok pa lamang ni Inspector Kim, sa ilang simpleng pagdreble ay naipasok niya agad ang bola sa goal na nagdala sa score na 3-1 pabor sa kanilang koponan. Labis itong ikinagulat ng tenyente. Sa araw ay masaya ang lahat, ngunit pagsapit ng gabi, patuloy pa rin ang masusing pag-imbestiga ni Inspector Kim sa bawat kabahayan sa paligid ng bundok. Hinanap niya ang isang babae na nagngangalang Jae-han. Biglang napuno ng emosyon ang mukha ni Inspector Kim. Napag-alaman niyang ito pala ang kanyang anak. Kinabukasan, palihim niyang minatyagan ang kanyang asawa at anak. Sinundan niya si Jae-han papunta sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, sinundan niya ang kanyang anak sa isang bar. Narinig niyang nagkukwento si Jae-han sa kanyang mga kaibigan tungkol sa matinding presyon sa trabaho, ang pang-aapi ng kanyang amo, at ang takot niyang magbitiw dahil sa mataas na inaasahan ng kanyang ina sa kanya. Gabi na nang malungkot na maglakad pa uwi si Jae-han ng mag-isa. Sa kasamaang palad, nasalubong siya ng 3 salarin na gustong agawin ang kanyang bag mabuti na lamang at dumating si Inspector Kim at pinalayas ang mga ito. Dahil lasing si Jae-han, wala siyang masyadong namalayan. Mabait siyang binuhat ni Inspector Kim pauwi. Nakaramdam si Jae-han ng seguridad sa kanya, kaya ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama. Kasabay nito, bumuhos sa isipan ni Inspector Kim ang mga alaala nilang mag-ama na naging dahilan upang tahimik siyang mapaluha. Ang nakaraan ay hindi na maibabalik. Kung nais niyang maging maayos ang buhay ng kanyang anak, kailangan niyang mahuli si Dae-do sa lalong madaling panahon. Nang dumating si Seojong upang magdala ng pagkain, nagulat siya sa mga papel na nagkalat sa sahig. Nakalista roon ang mga pangalan ng bawat pamilyang nakatira sa bundok ng Anbyon. Samantala, naitalaga si Jae-han na magtrabaho para sa chairman. Hindi niya inaasahan na ang chairman na yon ay si Dae-do. Tila alam ni Dae-do kung sino si Jae-han at mayroon na itong masamang balak para sa kanya. Sa pamamagitan ng matatamis na salita at papuri sa kakayahan ni Jae-han, nakuha niya ang loob nito. Binigyan pa niya ito ng bagong opisina at bagong posisyon upang tuluyang makuha ang tiwala nito. Sa ngayon, kampante si Dae-do na hawak niya ang lahat. Pagbalik niya sa kanyang bahay, hinarap siya ng boss upang hingin ang kanyang pera. Kung hindi siya magbabayad, isusumbong ng boss sa pulisya ang lahat ng ginawa ni Dae-do. Tumanggi si Dae-do na magbayad. Agad na naglabas ng baril ang boss at nagbanta. Ngunit hindi natakot si Dae-do. Sa halip, lalo pa siyang natuwa. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang kontrolin ang galaw ng boss, pagkatapos ay hinampas niya ito sa ulo hanggang sa mawalan ng malay. Nagising ang boss sa bodega sa tabi ng krematoryo. Takot na takot siya at umaasang patatawarin siya ni Dae-do. Ngunit dahil wala na itong pakinabang, ginamit ang katawan ng boss bilang sisidlan para sa kaluluwa ng dating kakulong ni Dae-do. Makikita lamang na ibinuka ni Dae-do ang kanyang bibig at may itim na usok na lumabas mula rito at pumasok sa katawan ng boss. Natapos ang proseso ng pagsanib ng kaluluwa.
Ang kaluluwa ng kakulong ang tuluyang kumontrol sa katawan. Pinatay niya ang lahat ng tauhan ng boss nang walang bakas na naiwan. Mula ngayon, ang masamang kakulong na ito ang magiging matibay na kakampi ni Daedoo. Sa panig ni Seo Jeong, siya at ang manghuhula ay masikap na nag-isip ng isang pormasyong mahika na makapipinsala sa kaluluwa ni Daedoo. Makikita ang manghuhula na may inilabas na garapon na may halong bawang at sili, buong kumpiyansang nagsasabing kayang palayasin nito ang masasamang espiritu. Habang ipinagyayabang niya ang kanyang garapon, si Hajin naman ay tila nagsiselos at kung ano-anong galaw ang ginagawa. Samantala, mula gabi hanggang umaga ay walang tigil sa pagsisiyasat si Inspector Kim. Mula sa pader na puno ng mga papel, kakaunti na lamang ang natira. Dahil sa kanyang walang sawang pagsisikap, sa wakas ay natukoy ni Inspector Kim ang suspect. Ito ay ang pinuno ng isang kumpanyang teknolohiya na siya ring si Daedoo. Agad siyang nagmaneho papunta sa tirahan nito. Isa itong malaking villa na nasa daan papuntang bundok ng Anbion na tumutugma sa kanyang hinala. Habang siya ay nagmamasid sa loob, may isang matandang lalaki ang biglang lumapit mula sa likuran. Upang makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa matanda, inanyayahan siya ni Inspector Kim na maghapunan. Sa pamamagitan ng matandang iyon, nalaman ni Inspector Kim na ang pinuno ng kumpanyang teknolohiya ay may isang anak. Ang bahay ng anak na iyon ay madalas na pinupuntahan ng mga salarin. Samantala, sa panig ni Daedoo, kinausap niya ang anak ni Inspector Kim. Pagkatapos nito, inanyayahan niya si Jae-han na maghapunan. Ang layunin niya ay palalimin ang ugnayan upang mas madali siyang makakilos sa hinaharap. Pagkatapos ng hapunan, maingat pa niyang inihatid si Jae-han pauwi at nagbigay ng dekalidad na karne ng baka para sa kanyang ina. Habang inosenteng pumapasok sa bahay si Jae-han, napangiti ng masama si Daedoo. Kasabay nito, ikinuwento ni Inspector Kim kay Seo Jeong ang kanyang mga natuklasan. Sinuri rin niya ang salarin na madalas na pumapasok at lumalabas sa villa na nabanggit ng matanda. Natukoy nilang dalawa ang kanilang mga target, ang salarin at ang pinuno ng kumpanyang teknolohiya. Sa ngayon, ang dalawa ay magkasamang nakatira sa isang bahay. Ang salarin ay siya ring dating kakulong ni Daedoo na nagngangalang Chon Sob. Dati siyang nang-aabuso ng mga babae at pagkatapos ay pinapatay ang mga ito. Ngayon, muli siyang nabuhay sa tulong ni Daedoo at ipinagpapatuloy ang kanyang dating gawain na ikinainis ni Daedoo. Hinawakan ni Daedoo sa leeg si Chon Sob gamit ang isang kamay at iniangat ito. Binalaan niya si Chon Sob na kung ipagpapatuloy nito ang kanyang ginagawa, huwag siyang sisihin kung maging malupit siya. Sa panig naman ng anak ni Inspector Kim, tila nahulog siya sa mga matatamis na salita ni Daedoo at nagsimulang magkaroon ng damdamin para rito. Pagkatapos ng trabaho, lumabas pa siya upang kumain kasama ito. Samantala, maingat na minamanmanan ni Inspector Kim si Chon Sob. Kahit na binalaan siya ni Daedoo na huwag nang mangbiktima ng mga babae, hindi niya mapigilan ang kanyang masamang gawi. Sa isang bar, nilalandi niya ang isang waitress. Ngunit mukhang matalino ang babae kaya hindi siya sumama pauwi. Dahil dito, napilitan si Chon Sob na umuwi ng mag-isa. Nagulat si Inspector Kim sa pulisya na may isang taong nagmamaneho habang lasing. Kaya matapos lamang ang maikling biyahe, pinara ng mga pulis si Chon Sob. Dahil mababa ang antas ng alak sa kanyang katawan, agad din siyang pinalaya. Ngunit nakuha na ni Inspector Kim ang impormasyon ni Chon Sob. Kaya ng gabing iyon, nagtungo sina Inspector Kim at Seo Jeong sa bar na madalas puntahan ni Chon Sob upang makipaglandian sa mga babae. Layunin nilang maramdaman ni Seo Jeong kung ang katawan ni Chon Sob ay may kaluluwa ni Daedoo sa loob. Agad na kumilos si Seo Jeong. Tinakpan niya ang kanyang mukha at pumasok sa bar na kunwari ay pupunta sa palikuran. Sa katotohanan, ang pakay niya ay mapalapit kay Chon Sob. Nang magkasalubong sila sa palikuran, naramdaman ni Seo Jeong na ang katawan na iyon ay sinasaniban ng ibang kaluluwa. Kahit hindi iyon si Daedoo, ramdam niya na ang kaluluwang iyon ay napakalupit. Sa mga sandaling iyon, naakit na ni Chon Sob ang waitress papunta sa isang hotel. Upang mailigtas ang babae, nagkunwari si Inspector Kim na nakabukas ang ilaw ng sasakyan ni Chon Sob at hiniling sa tagasilbi ng hotel na tawagan ang may-ari ng sasakyan dahil nakakasilaw ang ilaw. Agad na tinawagan ng tagasilbi si Chon Sob at hindi sinasadyang nabanggit ang numero ng kanyang silid. Dahil dito, nang pababain siya upang patayin ang ilaw ng sasakyan, mabilis na umakyat si Seo Jeong sa silid upang mailayo ang waitress. Sa panig ni Chon Sob, tila may napansin siya dahil patay naman ang ilaw ng kanyang sasakyan. Nagpasya siyang huwag nang bumalik sa silid at sa halip ay bumaba sa lobby upang harapin si Inspector Kim. Nakilala rin ni Chon Sob na ang kaharap niya ay hindi si Inspector Kang kundi si Inspector Kim. Sinabi rin niya kay Inspector Kim na alam ni Daedoo na ang kaluluwa nito ay naninirahan sa katawan ni Inspector Kang. Pagkasabi nito, agad silang nagsuntukan. Sa simula ay tabla sila, ngunit dahil sa maraming taon ng karanasan sa pakikipaglaban, nanaig si Inspector Kim at napabagsak si Chon Sob.
Ngunit dahil sa isang saglit na pagkakaligtaan ni Inspector Kim, biglang nakaupo si Chon Sob at nakapulot ng kutsilyo, balak siyang saksakin mula sa likuran. Sa kabutihang palad, dumating si Seo Jong sa tamang oras at hinampas si Chon Sob sa likod ng ulo kaya ito nawalan ng malay. Nais ni Seo Jong na alisin ang masamang espiritu sa loob nito, ngunit nais naman ni Inspector Kim na agad itong patayin. Isiniksik niya si Chon Sob sa hulihan ng kanyang sasakyan at dinala sa abandonadong bahay kung saan pumatay si Dae-do noon. Doon, gumamit si Seo Jong ng isang orasyon upang sunugin ang masamang espiritu at pilitin itong umalis sa katawan ng boss. Dahil sa init ng orasyon, labis na nagdusa ang kaluluwa ni Chon Sob. Sa kabila nito, naawa pa rin si Seo Jong at piniling iligtas ang kanyang buhay. Nais niyang maibalik agad ang katawan sa tunay na may-ari nito, ngunit matigas ang ulo ng kaluluwa ni Chon Sob at tumangging umalis. Wala nang magawa si Seo Jong kundi gumamit ng banal na tubig. Para sa isang kaluluwa, ang banal na tubig ay tila asido. Ang pagbuhos nito sa mukha ay napakasakit. Nasaksihan ito ng kaluluwa ni Inspector Kim at natakot din siya. Sa huli, nasipsip ang kaluluwa ni Chon Sob papasok sa papel na anting-anting ni Seo Jong. Samantala, ang anak ni Inspector Kim na si Jae-han ay tuluyan ng nahulog sa pag-ibig kay Dae-do. Pumunta si Dae-do sa bahay ng ina ni Jae-han, nangakong hahanapin ang pinakamagaling na doktor upang gamutin ang kanyang binti, at ipinahayag ang hangarin niyang pakasalan si Jae-han. Nakita ng ina ang kanyang mukhang taos puso at ang maayos nitong pinagmulan. Hindi maiwasan ng ina na mag-alinlangan. Bata pa lamang si Jae-han nang mawala ang kanyang ama. Ngayon na napapansin siya ng isang lalaking may napakagandang pinagmulan, nais din ng ina na magkaroon ang kanyang anak ng mabuting asawa, kaya pumayag ang ina sa kanilang relasyon. Samantala, kay Inspector Kim, nakita ni Seo Jong na lalo pang bumubukas ang mga tarangkahan ng impyerno. Kaya kailangan nilang madaliin ang pagsira kay Dae-do. Nagising na ang boss. Ang alaala ng pagkasanib sa kanya ni Dae-do at ng isa pang kaluluwa ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Mula sa boss, nalaman nila sa wakas na si Dae-do ay naninirahan sa katawan ng pangulo ng kumpanyang E. Galit na galit ang boss dahil ginamit siya ni Dae-do upang patayin ang lahat ng kanyang tapat na tauhan. Kaya buong galit siyang nagpasya na kumampi kay Inspector Kim at tulungan itong labanan si Dae-do. Napakaseryoso ni Inspector Kim sa kasong ito, ngunit iniisip ng kanyang mga kasamahan na kakaiba ang kilos ni Inspector Kang nitong mga nakaraang araw dahil siya ay umiibig. Nalaman din nila na si Seo Jong ang babaeng nagbago kay Inspector Kang. Sa paliwanag ng Deputy Captain, naging isang babaeng shaman si Seo Jong na niloko ang damdamin ni Inspector Kang. Bilang mga kasamahan, lihim nilang nais tulungan si Inspector Kang na malampasan ang pagkabigla. Siyempre, walang kaalam-alam si Inspector Kim na ganito ang iniisip ng mga kasamahan ni Inspector Kang. Bumalik sa boss. Sinunod niya ang payo ni Seo Jong at tinawagan si Dae-do mula sa malayo upang magtakda ng pagkikita kinabukasan ng gabi. Dahil kung lalapit siya, mapapansin agad ang kakaiba. Ngunit minamaliit nila si Dae-do. Kahit naputol ang linya ng telepono, naramdaman pa rin ni Dae-do na nawasak na ang kaluluwa ni Chon Sob. Hindi niya ito agad ibinunyag at nagpasya na lamang maghintay upang makita kung ano ang balak ni Inspector Kim. Samantala, matapos tawagan si Dae-do, agad na pinuntahan ng boss ang kanyang nakatataas at nag-alok ng malaking halaga ng pera upang gamitin ang impluensya nito sa pagpatay kay Dae-do. Dahil sa pera, pumayag ang nakatataas na tumulong. Matapos ihanda ang sarili sa mga sandata at pagiging handa sa labanan, nais ng boss na siya mismo ang pumatay kay Dae-do. Kaya hindi niya sinagot ang tawag ni Inspector Kim at sa halip ay isinama ang kanyang nakatataas papunta sa villa ni Dae-do. Wala si Dae-do sa bahay noon dahil abala siya sa pakikipagkita kay Jae-han. Dinala ni Dae-do si Jae-han sa kanyang pinanggalingan at ibinunyag din dito ang kanyang tunay na pagkatao at ang tungkol sa ama nito. Tinukso ni Dae-do si Jae-han dahil nahulog ito sa pag-ibig sa kaaway ng kanyang ama. Natigilan si Jae-han. Nais niyang tumakas ngunit hindi niya magawa. Pansamantala siyang ikinulong ni Dae-do sa lugar na yon bago ito umuwi mag-isa. Sa bahay ni Dae-do, naghihintay ang boss. Dahil may mga kakampi at sapat na sandata, hindi siya natatakot kay Dae-do. Kinontrol ng mga tauhan ng nakatataas si Dae-do at dinala ito sa krematoryo upang makapaghiganti ang boss. Ngunit nang balak na niyang putulin ang daliri ni Dae-do, biglang namatay ang ilaw. Nang bumalik ang ilaw, ang buong grupo ay nakatigil at hindi makagalaw. Sinimulan ni Dae-do ang kanyang laro. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pilitin silang gawin ang nais niya. Pinagsasaksak niya ang bawat isa sa kanila. Sa huli, iisa ang naging kapalaran nila, ang mamatay sa krematoryo. Matapos gawin ang lahat, mahinahong nag-jogging si Dae-do nang hindi niya alam na sinusundan siya ni Inspector Kim sa kanyang sasakyan.
Pagkakita sa mamamatay tao sa kanyang harapan, madiing inapakan ni Inspector Kim ang silinyador at binangga si Daedoo hanggang ito ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito, isinakay ni Inspector Kim ang kanyang katawan sa sasakyan. Tinawagan ni Inspector Kim si Seo Jong upang ipaalam na ihanda na nito ang ritual para wasakin si Daedoo. Agad namang naghanda si Seo Jong ng lahat. Dinala ni Inspector Kim si Daedoo sa lugar. Kaagad na sinimulan ni Seo Jong ang ritual. Una, hinampas nila ang buong katawan nito gamit ang sanga para sa pagpapaalis ng masamang espiritu. Pagkatapos, ginamit ang kampana habang nag-aawit upang itulak palabas ang kaluluwa, ngunit tila hindi ito umepekto. Hindi sumuko si Seo Jong. Direktang gumamit si Seo Jong ng hibla ng tela upang kumonekta kay Daedoo habang nag-aawit. Pagpasok niya sa kanyang kamalayan, naramdaman niya ang kaluluwa ng kanyang ina sa loob. Nang mangitim ang hibla, nanatiling hindi naapektuhan ang kaluluwa ni Daedoo. Sinubukan ni Seo Jong na muling pumasok sa kanyang kamalayan, ngunit itinaboy siya ng napakalakas na puwersa. Nang muli siyang makalapit, napansin niya ang litrato ni Daedoo kasama ang anak na babae ni Inspector Kim. Naramdaman ni Inspector Kim na may mali kaya agad niyang tinawagan ang kanyang asawa upang alamin kung nasaan si Jae-han. Nang malaman niyang kasama ni Jae-han ang kanyang kasintahan na si Daedoo, nawalan ng kontrol si Inspector Kim. Nais niyang sugurin at patayin si Daedoo upang mailigtas ang kanyang anak sa kabila ng pagpigil ni Seo Jong. Tinanggap niya ang panganib na maaaring masira ang kanyang kaluluwa at nakiusap kay Seo Jong na tulungan siyang makapasok sa katawan ni Daedoo. Kahit ayaw niya, napilitan si Seo Jong na sumunod. Kinuha niya ang dugo ni Inspector Kim at ipinahid ito sa mukha ni Daedoo, saka pinatunog ang kampana upang simulan ang ritual. Hinigop niya ang kaluluwa ni Inspector Kim at inilipat ito sa katawan ni Daedoo. Naibalik naman ang kaluluwa ni Inspector Kang sa kanyang katawan. Sa kamalayan ni Daedoo, kung ano ang nakikita ni Inspector Kim ay siya ring nakikita ni Seo Jong. Dahil walang malay si Daedoo sa sandaling iyon, hindi madaling hanapin ang kanyang kaluluwa. Ngunit kapalit nito, nagkaroon si Inspector Kim ng kakayahang kontrolin ang kamalayang iyon. Hiniling niya kay Seo Jong na dalhin siya sa alaala ng lugar kung saan lumaki si Daedoo. Posibleng doon niya itinago si Jae-han dahil si Daedoo ay laging kumikilos ayon sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Agad na nagtungo si Inspector Kim sa lumang alaala at nakita si Daedoo noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Isa pa siyang batang may kaawa-awang mga mata dahil palagi siyang binubugbog ng kanyang lasing na ama. Nais siyang tulungan ni Inspector Kim ngunit hindi niya magawa. Dahil sa ganoong buhay, lubhang naapektuhan ang isipan ni Daedoo at nagsimula siyang magkaroon ng masasamang hangarin. Una niyang nais patayin ang isang maliit na manok. Naagapan siya ni Inspector Kim kaya mas nagbukas ang loob ni Daedoo sa kanya. Marahang inalo at pinakalma ni Inspector Kim si Daedoo. Minsan ay sinabi ni Daedoo na uhaw siya sa simpatsya. Nang marinig niya ang mga salitang pumapanig sa kanya, agad siyang yumakap kay Inspector Kim. Pagkatapos, buong tiwalang dinala niya ito sa isang lihim na taguan sa minahan. Nakutuban ni Inspector Kim na dito maaaring nakatago si Jae-han. Nang malaman ang lokasyon, naisip niyang ito na ang pagkakataon upang tuluyang wasakin ang kaluluwa ni Daedoo bago pa ito magising. Agad niyang sinakal ang bata. Sa pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan niya, nagising ang kasalukuyang Daedoo. Sinakal niya sina Inspector Kang at Seo Jong at itinapon palayo. Hindi sila tumagal laban sa kanya. Walang malay si Inspector Kang at si Seo Jong ay nasa kanyang mga kamay. Hindi nagmadali si Daedoo na patayin si Seo Jong. Dinala niya ito muli sa kanyang isipan upang ipakita kung paano niya winasak ang kaluluwa ni Inspector Kim. Sa kanyang kamalayan, madaling nakontrol ni Daedoo si Inspector Kim, pinigilan itong makagalaw, saka sinakal at sinunog ang kanyang kaluluwa. Matapos iyon, bumalik siya sa realidad upang tapusin si Seo Jong. Ngunit hindi agad sumuko si Seo Jong. Ginamit niya ang mahiwagang espada upang pahirapan ang kaluluwa ni Daedoo. Ngunit panandalian lamang itong nakapigil sa kanya. Mabuti na lamang at nagising si Inspector Kang sa sandaling iyon. Nagpaputok siya ng babala upang pigilan si Daedoo. Ginamit ni Daedoo ang kanyang mapanghipnotismong mga mata upang itutok ang baril ni Inspector Kang kay Seo Jong. Ngunit dahil sa pag-ibig at matibay na katwiran, nagawa ni Inspector Kang na pigilan ang sarili at barilin si Daedoo sa binti bago tumakbo upang tulungan si Seo Jong. Dahil dito, sabay silang sinakal ni Daedoo. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang manghuhula. Dahil sugatan na si Daedoo, hindi niya pinatay ang tatlo. Hindi sila agad bumalik sa templo. Sa halip, sumugal silang tumakbo papunta sa kuweba upang iligtas ang anak ni Inspector Kim. Nakakulong ito sa isang bakal na kahon na may mga batong nakapatong sa ibabaw. Nang matagpuan nila si Jae-han, huli na ang lahat. Sa kabutihang palad, naidala si Jae-han sa emergency room sa tamang oras kaya hindi nalagay sa panganib ang kanyang buhay.
Matapos ang lahat ng ito, nakaupo na rin ng maayos sina Inspector Kang at Seo Jeong upang mag-usap. Hiniling ni Seo Jeong na patayin na lamang siya ayon sa nais ni Daedoo upang matapos na ang lahat. Ngunit paano iyon magagawa ni Inspector Kang? Bukod pa roon, hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ni Daedoo. Ang tanging paraan upang matapos ang lahat ay ang patayin siya. Mula noon, ang lugar ng manghuhula ang naging sentro nila ng mga pag-uusap at pagpaplano. Samantala, abalang hinahanap ng manghuhula si Hajin upang ipaliwanag na sila ni Seo Jeong ay mga tagapaglingkod lamang na ipinadala ng langit sa lupa. Mahirap itong paniwalaan para sa karaniwang tao kaya tila nababaliw si Hajin. Upang patunayan ito, sinubukan ng manghuhula na gamitin ang kanyang kakayahan upang patayin ang apoy ng kandila. Ngunit gaano man siya magsikap, hindi niya ito mapatay. Sa isang sigaw lamang ni Hajin, agad na namatay ang apoy. Sa panig ni Inspector Kang, nang makabalik ang kanyang kaluluwa sa sarili niyang katawan, agad siyang kumain pagdating ng oras ng pagkain. Dahil dito, nakasiguro ang kanyang mga kasamahan na siya na talaga ang tunay na Inspector Kang. Akala nila ay babalik na sa normal ang lahat, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ayaw na ni Daedoo na itago pa ang kanyang pagkakakilanlan, tuluyan na niyang ibinunyag ang sarili. Pumunta siya sa isang sangandaan at walang habas na namaril at pumatay ng mga tao. Biglang nagkagulo ang paligid. Nagsisigawan at nagtatakbuhan ang mga tao habang si Daedoo ay kalmadong naglalakad at patuloy sa pamamaril. Matapos masiyahan sa kanyang kabaliwan, pumasok siya sa isang tindahan ng kape at kumuha ng mga bihag. Naiulat ito sa pahayagan. Habang kumakain ng tanghalian sina Inspector Kang at ang kanyang mga kasamahan, nabasa nila ang balita. Nababahala ang mukha ni Inspector Kang dahil alam niyang isa itong babala ni Daedoo. Nakita rin ito ni Seo Jeong. Para itong mensaheng ipinadala sa kanila. Kapag hindi pinatay ni Inspector Kang si Seo Jeong, magpapatuloy si Daedoo sa pagmasakar ng mga inosenteng tao. Sa kasalukuyan, napalibutan na ng pulisya ang lugar. Sa loob, kalmadong umiinom ng kape si Daedoo habang pinagmamasdan ang takot ng mga bihag. Dumating si Inspector Kang sa pinangyarihan. Ginawa niya ang lahat upang pigilan ang mga espesyal na unit na barilin ang suspect dahil malinaw sa kanya na kahit barilin ito ng 100 beses, makakahanap pa rin ang kaluluwa nito ng bagong katawan. Kaya kailangan nilang mahuli si Daedoo ng buhay. Ngunit walang nakinig kay Inspector Kang at hinila siya palayo. Sa sandaling iyon, ginawang bihag ni Daedoo ang isang dalagitang tagapagserbisyo ng kape. Nang itutok na niya ang baril sa babae, binaril siya ng sniper. Bahagi iyon ng plano ni Daedoo. Dahil nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, hahanap siya ng panibagong katawan. At kapag nangyari iyon, mas lalo siyang magiging mahirap hulihin. Habang lalong nagiging magulo ang lahat, masaya naman sina Sungtae at Mi Jin dahil nagdadalang tao si Mi Jin. Sa kabilang panig, ganoon din sa manghuhula. Dumating ang tindera at si Seo Jeong sa kanyang lugar upang hanapin siya. Bagaman hindi siya tinanggap, nabighani siya sa kagandahan ng manghuhula, kaya pati ang bahay nito ay pinasok niya. Pagkatapos ng tindera, si Hajin naman ang sumunod. Dahil kahina-hinala ang mukha ng manghuhula, pinasok din ni Hajin ang bahay. Nagkita tuloy ang tatlong babae. Walang magawa si Seo Jeong at hindi maipaliwanag ang sitwasyon. Ang dalawa ay nagtalo dahil sa isang lalaki. Nang walang marating ang pagtatalo, nagsimula silang mag-away. Hindi makialam sina Seo Jeong at ang manghuhula. Napilitan si Seo Jeong na tawagan si Inspector Kang upang ayusin ito. Sa pag-akalang may nangyaring masama sa kanya, agad siyang nagmadaling pumunta roon. Itinaas niya ang baril at inihanda ang sarili na barilin ang nang-aapi kay Seo Jeong, kaya napilitang magtaas ng kamay ang apat sa takot. Dahil kay Inspector Kang, nakaligtas si Seo Jeong sa mga nakakainis na taong iyon. Magkasama silang naglakad habang bumabagsak ang unang nyebe ng panahon. Sa pagtingin sa ngiti ni Seo Jeong, palihim na nangako si Inspector Kang na poprotektahan siya. Sabay silang bumalik sa bahay ni Inspector Kang. Gusto sana niyang ihanda si Seo Jeong ng maayos na pagkain, ngunit naubusan sila ng pansit kaya napilitan siyang lumabas upang bumili. Naiwan si Seo Jeong mag-isa sa bahay. Bigla siyang may naramdaman. Nasaktan ang kanyang damdamin, napaluha siya, at umalis muna. Pagbalik ni Inspector Kang, hindi niya naunawaan kung bakit siya umalis. Kinabukasan, hiniling ni Seo Jeong na magkita sila sa ilalim ng puno kung saan siya dating nakaupo kasama ang kanyang ina. Lumalabas na ang kaluluwa ng ina ay pumunta sa bahay ni Inspector Kang at pansamantalang nanirahan sa katawan ni Seo Jeong. Nais lamang nitong makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago siya muling isilang sa panibagong buhay. Noong una, ayaw siyang patawarin ni Inspector Kang dahil sa pag-iwan nito sa kanya, ngunit nanaig ang ugnayan ng mag-ina at hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Para siyang muling naging bata, niyakap niya ang kanyang ina at umiyak.
Sa wakas, payapa nang nakapagpaalam ang ina at naalis ang mga pagdududa sa puso ni Inspektor Kang upang makapagtuon siya sa kaso ni Daedoo. Sa panig ni Daedoo, ang bago niyang katawan ay ang boss. Hindi pala niya pinatay ang lahat noon, kundi ginawa silang mga reserba. Ang nakatatanda ay napilitang yumuko at maging tauhan niya. Hindi na basta-basta pumapatay si Daedoo. Tinutuon na niya ang pansin sa mga kasamahan ni Inspektor Kang. Ang una niyang target ay ang kapitan. Kasalukuyan itong nakaupo at pinag-uusapan ang kasal kasama si Sung Tae. Maagang naulila sa ama si Mijin, kaya nais ni Sung Tae na ang kapitan ang umakto bilang ama at maghatid kay Mijin sa altar. Masayang pumayag ang kapitan at pag-uwi ay nagsanay pa siya kasama ang kanyang anak upang mabawasan ang kaba. Samantala, nais ipaalam ni Daedoo kay Inspektor Kang na nakabalik na siya sa pamamagitan ng pagpatay sa dalagang madalas magbenta sa kanya ng pansit sa tindahan. Nang malaman ito, muling gumuho ang loob ni Inspektor Kang. Dahil sinira ni Daedoo ang kamera, walang ebidensyang naiwan. Tanging isang ipinupuslit na baril ang natagpuan sa lugar. Hindi pa natatapos ang insidente tungkol sa baril na yon nang sunod-sunod na ang mga pamamaril sa iba't ibang lugar. Binaril ng dalaga ang kanyang kasintahang nagtaksil. Isang empleyado sa opisina ang bumaril sa kanyang katrabaho dahil sa sobrang presyon. Lahat sila ay tila na impluwensyahan. Ang pinagmulan ng mga baril ay mula sa nakatatanda. Gusto ni Daedoo na magpatayan ang mga tao. Nakaupo lamang si Daedoo sa gilid at pinagmamasdan ang kapitan at ang masasayang tagpo sa paligid na may masamang ngiti sa labi. Samantala, naroon ang nakatatanda sa tindahan ng damit ng matalik na kaibigan ni Seo Jeong. Naramdaman ni Seo Jeong na may masamang mangyayari kaya tinawagan niya ang kanyang kaibigan upang balaan ito, ngunit huli na ang lahat. Nakarating na ang nakatatanda at pinatay ang kanyang kaibigan. Lubhang nasaktan si Seo Jeong sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Umuwi rin si Inspektor Kang upang balaan ang kanyang mga kasamahan. Sinabi niya na buhay pa ang kaluluwa ni Daedoo at dapat silang mag-ingat. Bagaman hindi naniwala ang tenyente, nangako pa rin itong mag-ingat para sa lahat. Pagkatapos kausapin ang mga kasamahan, pagod na umuwi si Inspektor Kang. Bago pa man siya makapagpahinga, tumawag si Daedoo. Pinilit niya si Inspektor Kang na patayin agad si Seo Jeong upang matapos na ang lahat. Dahil sa banta na yon, nagpa siya si Inspektor Kang na pumunta sa isang liblib na lugar na walang makakahanap sa kanya upang hindi siya makontak ni Numan at maprotektahan ng iba. Kinabukasan, nang hindi makita ni Daedoo ang nais niyang balita sa pahayagan, muli siyang kumilos. Kasabay nito, natuntun din ng pulisya ang imbakan ng mga baril ng nakatatanda. Bigla silang sumalakay kaya hindi nakapaghanda ang mga tauhan nito, ngunit may isang nakatakas. Agad siyang hinabol ng isang pulis hanggang sa lumang paradahan ng mga sasakyan. Nagtago ang tauhan sa likod ng isang kotse at naghanda ng bumaril. Biglang tumakbo ang kapitan upang harangin ang bala para sa kanya. Bumagsak siya sa lupa. Dumating din ang tenyente at binaril sa paa ang tauhan upang hindi ito makatakas. Sa kabutihang palad, nakasuot ng bulletproof vest ang kapitan kaya hindi ito gaanong naapektuhan. Dahil hindi niya mapatay ang mga ito, ibinaling ni Daedoo ang kanyang pansin kina Mijin at sa anak na babae ng kapitan. Ginawa niya silang bihag at ipinadala ang video sa kanilang mga kamag-anak. Nang makita ang kanilang mahal sa buhay sa panganib, agad na nataranta ang dalawang lalaki. Hiningi ni Daedoo na kung nais nilang iligtas ang dalawang babae, kailangang maglaban ang kapitan at si Sung Tae. Kung sino ang mabubuhay ay siya lamang ang may kamag-anak na mabubuhay. Agad na tumakbo ang dalawa sa lugar na itinakda ni Daedoo. Kasabay nito, nagising ang dalawang babae at sinubukang kalagin ang kanilang mga tali habang pinapalakas ang loob ng isa't isa. Sa panig ng dalawang lalaki, naghahanap pa rin si Sung Tae nang bigla siyang tutukan ng baril ng kapitan. Sa panig naman ng dalawang babae, nang pumasok si Daedoo sa silid upang tingnan ang mga bihag, bigla siyang sinunggaban ni Mijin mula sa likuran at sinigawan ang anak ng kapitan na tumakbo agad. Ngunit sa harap ng kapangyarihan ni Daedoo, hindi nagtagal si Mijin at agad siyang nakontrol. Ginamit ni Daedoo ang buhay ni Mijin upang takutin ang anak ng kapitan at muli niya silang nabihag. Sa kabilang panig, upang mailigtas ang kanyang anak, kahit labis ang kanyang paghihirap, pinaputukan pa rin ng kapitan si Sung Tae. Dahil nakuha na niya ang nais na resulta, labis ang kasiyahan ni Daedoo. Dinala niya si Mijin sa ibang silid at saka tumawag sa video ang kapitan upang ipakita ang pagbaril sa kanyang anak. Inakala ng kapitan na maililigtas ang buhay ng kanyang anak sa pagbaril kay Sung Tae, ngunit ngayon ay mamamatay ang lahat. Sa sobrang sakit at paghihirap, binaril ng kapitan ang kanyang sarili at tuluyang namaalam. Kinabukasan, napalibutan ng mga pulis ang lugar ng krimen. Agad itong naging mainit na balita. Malakas na umiyak ang deputy captain at si police officer Kang nang malaman ang sinapit ng kanilang kasamahan. Ngayon, halos lahat ng malalapit kay police officer Kang ay napahamak na.
Dahil sa labis na pag-aalala, tuluyan ding nawalan ng malay si Seo Jeong sa pag-asang matatapos ang lahat. Sa kabutihang palad, natagpuan siya agad ng manghuhula at naidala sa ospital. Ang lahat ng nangyari ay parang mabigat na pasanin hindi nakikita na bumabalot kay Police Officer Kang. Nang suriin ng Deputy Captain ang kamera sa lugar ng krimen, labis siyang naghinala. Bakit nga ba nabaril ng kapitan si Sung Tae at tuluyan na ring nagpakamatay? Naalala ng Deputy Captain ang sinabi ni Police Officer Kang na buhay pa si Dae-do. Unti-unti, napilitan na rin siyang maniwala na ito ang totoo. Agad siyang pumunta kay Police Officer Kang upang malinawan ang lahat. Nagkita ang dalawang lalaki at sabay na umiyak dahil pareho nilang pasan ang sakit ng pagkawala ng kanilang malalapit na kasamahan. Samantala, si Dae-do na nag-anyong ina ni Seo Jeong ay pumunta sa silid ng ospital upang hanapin siya. May panunuyang sinabi si Dae-do na walang saysay ang pag-alis niya sa mundong ito. Kung nais daw niyang tumigil ang lahat, kailangang si Police Officer Kang mismo ang pumatay kay Seo Jeong. Pagkatapos sabihin yon, umalis siya. Sa oras ding yon, dumating si Police Officer Kang at may napansin na kakaiba. Agad niyang hinabol ang pinaghihinalaan at naabutan si Dae-do sa parking garage. Hinila niya ito palabas ng sasakyan at sunod-sunod na sinuntok upang mailabas ang kanyang galit. Ngunit napagtanto niya na kahit gawin niya yon, hindi pa rin matatapos ang lahat. Kaya napaluhod siya at nakiusap kay Dae-do na patawarin ang lahat. Handa siyang ipagpalit ang sariling buhay. Ngunit isa lamang ang paulit-ulit na sinasabi ni Dae-do, patayin si Seo Jeong at maliligtas ang mundo. Pagkasabi niyon, sumakay si Dae-do sa kotse at umalis na parang walang nangyari, habang naiwan si Police Officer Kang na nagdurusa sa matinding pag-isip. Pagkatapos nito, tumayo siya at naglakad patungo sa silid ni Seo Jeong sa ospital. Sa harap ng babaeng mahal niya, nahirapan si Police Officer Kang na bunutin ang baril at itutok ito kay Seo Jeong. Hindi siya nanlaban at hiniling pa na barilin na siya agad. Hindi na raw niya kayang tiisin ang ganitong masakit na buhay. Ngunit sa huli, hindi pa rin nagawang pumutok ni Police Officer Kang. Matatag niyang hinawakan ang kamay ni Seo Jeong at palihim silang lumabas ng ospital ng gabing iyon. Sumakay sila ng bus papunta sa Pantalan. Mula roon, sumakay sila ng bangka patungo sa isang liblib na isla. Marahil, kung lalayo sila sa mundo ng mga tao, hindi sila mahahanap ni Dae-do. Pinili ng dalawa na mabuhay ng para sa kanilang sarili sa isang maliit na bahay sa isla. Tuwing hapon, magkasama silang upo sa buhanginan at pagmamasdan ang pulang paglubog ng araw na may kapayapaan sa kanilang pakiramdam. Sa paligid, ang maririnig lamang ay ang hangin ng dagat. Walang banta, walang putukan, at walang balita tungkol sa pagpatay. Bawat araw ay magkasama silang namumuhay na parang isang normal na magkasintahan. Si Seo Jeong ay nagluluto sa bahay habang si Police Officer Kang naman ay pumupunta sa kapitbahay upang magnakaw ng aso at iwi ito para sa kanya. Pagkatapos, sabay silang kakain ng simpleng pagkain. Para sa kanila, sapat na ang ganoong pamumuhay. Samantala, sa masiglang lungsod, alam din ni Dae-do na tumakas ang dalawa. Ang mga kakilala ni Police Officer Kang ay nag-aakalang nawawala sila. Tanging ang manghuhula lamang ang nakakaalam na hindi na nila kayang harapin ang realidad. Dahil dito, umalis din ang manghula. Sa inspirasyon ng dalawa, agad na nag-propose ang manghuhula kay Ha-jin. Isinagawa kaagad ang kasal na dinaluhan ng gwardyang inupahan niya. Samantala, dahil hindi matagpuan si Police Officer Kang, pinasok ng Deputy Captain ang kanyang silid upang maghanap ng impormasyon. Doon niya nabasa ang mga dokumento tungkol sa kaluluwa ni Dae-do. Sa puntong iyon, tuluyan na siyang naniwala na totoo ang mga demonyong kayang sumanib sa kaluluwa ng tao. Kasabay nito, sa panig ni Dae-do, inakit niya ang senior na magdala ng mga baril sa istasyon ng pulis at paputukan ang lahat ng pulis. Kapag nabaril at namatay daw ang senior, papayagan niya ang kaluluwa nito na pumasok sa kanyang katawan. Iyon ang tanging pangarap ng senior, kaya agad siyang pumayag. Dala ang bag na puno ng baril, walang tigil siyang nagpaputok sa loob ng istasyon. Isa-isang bumagsak ang mga pulis hanggang sa dumating ang Deputy Captain at nabaril ang senior hanggang sa mamatay. Nakita ng Deputy Captain ang kanyang mga kasamahan na isa-isang namamatay sa harap niya, kaya labis ang kanyang galit at paghati. Hindi nagtagal, ang masamang kaluluwa ng senior ay kumawala sa kanyang katawan. Si Dae-do ay nakatayo sa gusali sa tapat ng istasyon, pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba. Para sa kanya, iyon ang pinakamagandang tanawin. Sa sandaling iyon, lumipad ang kaluluwa ng senior at nagtangkang pumasok sa katawan ni Dae-do upang mabuhay muli. Ngunit hindi marunong tumupad ng pangako ang demonyo. Matapos niyang mapakinabangan ang senior, tuluyan niyang winasak ang kaluluwa nito. Samantala, sina Police Officer Kang at Seo Jeong ay namumuhay ng masaya sa isla. Tuwing paglubog ng araw, naglalakad sila sa tabing dagat kasama ang kanilang aso. Mahigpit nilang pinahahalagahan ang mga sandaling iyon.
Sa gabi, magkayakap silang natutulog at payapang hinihintay ang susunod na araw. Sumisikat ang mainit na araw. Nakahuli si police officer Kang ng malaking isda na sapat na para sa kanilang pagkain sa maghapon. Sabay silang umuwi. Mula nang gumawa si police officer Kang ng duyan, may isang batang palaging pumapasok sa kanilang bakuran upang maglaro. Dahan-dahang kinaibigan ni Seo-jung ang bata. Ang pangalan niya ay Jung-mi. Dahil sa kabutihang ipinapakita ng dalawa, unti-unti siyang naging komportable. Gumawa si police officer Kang ng saranggola at sabay nila itong pinalipad ni Jung-mi sa dalampasigan. Kapag napapagod, umuwi sila upang kumain. Isang beses, nabilaukan si Jung-mi at umatake ang kanyang hika, kaya agad nila itong binuhat pauwi. Mabuti na lamang at kararating lang ng kanyang lolo mula sa labas. Dahil dito, gumaan ang kalagayan ni Jung-mi. Nakipag-usap si police officer Kang sa matanda at nalaman niyang umalis sa isla ang mga magulang ni Jung-mi upang maghanap buhay sa lungsod at iniwan siya sa pangangalaga nito. Dahil kailangang magtrabaho sa dagat ang matanda, wala itong sapat na oras para alagaan ang bata. Pagkarinig nito, agad na nagpasya si police officer Kang. Sa mga susunod na araw, sila ni Seo-jung muna ang mag-aalaga kay Jung-mi. Nang gumaling na siya, dinala siya ni police officer Kang sa kanilang bahay upang maglaro sa duyan. Kapag oras na ng gamot, matiisin siyang pinainom ni Seo-jung ng gamot na kutsara-kutsara. Pinalamusan din nila ang bahay ng makukulay na ilaw upang pasayahin siya. Tunay silang nagmukhang isang pamilya. Sa lupa, masaya rin ang buhay ng manghuhula. Bukod sa mahusay sumayaw si Ha-jin, mahusay din itong magluto. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan. Ginamit ni Dae-do ang kanyang kakayahang psychico upang makipag-ugnayan sa isipan ng manghuhula at inutusan itong pumunta sa kanya agad. Kung hindi, masasaktan ang kanyang asawa. Upang maprotektahan si Ha-jin, napilitan ang manghuhula na sumunod. Dahil tumanggi siyang maging tauhan ni Dae-do, pinatay siya nito. Sa liblib na isla, hindi na rin nagpatuloy ang payapang buhay ni na police officer Kang at Seo-jung. Isang araw, may narinig si police officer Kang mula sa isang mamamayan na nagbukas daw ng tindahan sa lungsod ang mga magulang ni Jung-mi. Noong araw na yon, may biglang dumating at sunod-sunod na nagpaputok sa loob ng kanilang tindahan. Malubhang nasugatan ang ama ni Jung-mi. Nakiusap ang mga mamamayan kay police officer Kang na huwag muna itong ipaalam kay Jung-mi. Dahil sa balitang ito, labis na nabahala si police officer Kang. Tiyak niyang ginagamit ni Dae-do ang paraang ito upang ipaalala na alam nito kung nasaan siya. Kaya kinabukasan, tahimik na bumalik si police officer Kang sa lungsod ng mag-isa. Bago umalis, nag-iwan siya ng liham para kay Seo-jung na manatili ito sa isla at hayaan siyang siya na ang umayos ng lahat. Pagbalik niya sa mainland, hindi alam ni police officer Kang na may nag-frame sa kanya sa pamamagitan ng paglalagay ng bangkay sa loob ng kanyang bahay. Dahil bigla rin siyang nawala ng ilang panahon, siya ang agad na pinaghinalaang pangunahing suspect ng pulisya. Sa puntong ito, hindi na siya kayang protektahan ng deputy captain. Kasabay nito, tinawagan ni police officer Kang ang deputy captain at lihim silang nagkita. Doon niya nalaman na may nagbalak sa kanya. Hinimok siya ng deputy captain na sumuko at magpaliwanag sa istasyon ng pulis, ngunit tumanggi siya. Alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat at si Dae-do ang may kagagawan nito. Sa kasalukuyang sitwasyon, naisip ni police officer Kang na maghanap ng shaman upang magpalit sila ng kaluluwa ng deputy captain para mas madali silang makakilos. Ngunit gustong gumanti ng deputy captain para sa kanilang mga kasamahan. Sa kasamaang palad, paano nga ba matatalo ng isang ordinaryong tao ang isang demonyo? Sinipsip ni Dae-do ang lahat ng kaluluwa ng deputy captain. Mula sa alaala ng deputy captain, nalaman ni Dae-do kung saan nakatira si Seo-jung. Hindi niya ito papatayin agad. Gusto niyang mahanap muna si police officer Kang. Nagpanggap si Dae-do bilang deputy captain at tinawagan si police officer Kang upang painin siya. Dahil numero iyon ng deputy captain, madaling nahulog sa bitag si police officer Kang. Pagdating niya, malamig na bangkay na lamang ng deputy captain ang kanyang nakita. Lubos na nasiyahan si Dae-do sa sakit na nararamdaman ng iba. Tinawagan niya si police officer Kang upang lalo pa itong saktan. Samantala, sa malayong isla, naramdaman ni Seo-jung na paparating na ang demonyo. Agad niyang itinago si Jung-mi sa loob ng malaking banga upang matiyak ang kaligtasan nito, sa kanya hinarap mag-isa si Dae-do. Binugbog siya nito at dinala sa loob ng bahay. Nang makita niya ang peres ng sapatos ng bata sa harap ng pinto, nagsimula siyang maghanap. Nilapitan niya ang banga at umalis, ngunit biglang umubo si Jung-mi at nabunyag ang kanyang kinaroroonan. Nahuli silang dalawa ni Dae-do. Tinawagan niya si police officer Kang upang ipaalam na bihag niya sina Seo-jung at Jung-mi. Sa sandaling yon, wala nang ibang marinig si police officer Kang. Agad siyang tumakbo patungo sa lugar na pinagtatagpuan, isang abandonadong bodega.
Pagdating niya sa gitna ng bodega, bigla siyang inangat ng isang puwersa sa hangin. Lumabas si Daidoo mula sa dilim at iniabot sa kanya ang isang baril. Sa pagitan ni Jungmi at Seojong, isa lamang ang maaari niyang iligtas. Kapag hindi, pareho niyang papatayin ang dalawa. Nagsimula ang laro. Pinalaya si Police Officer Kang at umupo si Daidoo sa isang tabi upang panoorin ang mangyayari. Nang subukan ni Police Officer Kang nakalagin si Seojong, agad na kinontrol ni Daidoo ang isang malapit na excavator at pinaharurot ito patungo kay Jungmi bilang babala. Naiipit si Police Officer Kang. Hindi niya alam ang gagawin. Paulit-ulit na hinihimok ni Seojong na barilin na siya agad. Ngunit ang dulo ng baril ni Police Officer Kang ay nakatutok kay Jungmi. Sa matinding paglalaban ng kanyang kalooban at sa pakiusap ni Seojong, napilitan siyang barilin si Seojong. Masayang lumitaw si Daidoo. Nang lumabas ang kaluluwa ni Seojong sa kanyang katawan, agad niya itong sinipsip. Pagkatapos, tinukso niya si Police Officer Kang na saan man mapunta ang kaluluwa ni Seojong, sa langit man o sa impyerno, hindi na sila muling magkikita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na basta-basta nagpadala si Police Officer Kang. Tahimik niyang binuhat si Jungmi at naglakad palabas, dumaan sa harap ni Daidoo at dinala ang bata sa ospital. Dahil iniwan ni Daidoo ang telepono ni Police Officer Kang sa pinangyarihan, inakala ng pulisya na siya ang may kagagawan ng lahat. Agad nilang pinalibutan ang ospital upang arestuhin siya. Dahil hindi pa napupuksa si Daidoo, hindi maaaring magpaaresto si Police Officer Kang. Kaya mabilis siyang tumakas mula sa mga humahabol na pulis. Habang tumatakas, tinamaan siya ng bala sa kamay. Tumalon siya sa isang truck at matagumpay na nakalayo. Nang huminto ang sasakyan, tumalon siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Ang kanyang tinutungo ay ang simbahan. Kinabukasan, nakapaskil na sa mga pahayagan ang wanted notice para kay Police Officer Kang. Sa simbahan, tinulungan siya ng mga madre. Nakilala pa siya ng isa sa kanila dahil noong bata pa siya, madalas siyang dalhin ng kanyang ina roon upang manalangin. Maingat na naghanda ng pagkain ang madre para kay Police Officer Kang. Mayroon ding isang bagong batang babae na inampon ng madre. Narinig na ng madre mula sa pahayagan ang tungkol sa kaso ni Police Officer Kang, ngunit pumayag pa rin siyang tulungan ito. Sa hapon, tahimik na tumayo si Police Officer Kang sa tabi ng bangin, inaalala ang masasayang sandali nila ni Seojong. Kasabay nito, dumating si Daidoo sa lugar. Sa pagtingin niya sa rebulto ni Jesus, sinisi niya ang Diyos dahil hindi siya nito naprotektahan. Dumanas siya ng karahasan sa tahanan noong bata pa siya, na naging dahilan kung bakit siya lumaking ganito. Pagkatapos, binaril at pinatay niya ang dalawang madre. Nang mapansin ni Police Officer Kang na may mali at patakbong umuwi, huli na ang lahat. Lubos siyang nadurog. Saan man siya magpunta, napapahamak ang mga taong nasa paligid niya. Umupo si Daidoo sa tabi ni Police Officer Kang. Tinanong ni Police Officer Kang kung bakit patuloy pa rin itong pumapatay ng mga inosenteng tao. Kalmado nitong sinabi na siya lamang ay isang hukom sa ngalan ng Diyos. Kung walang ginagawa ang Diyos, siya ang gagawa nito. Walang magawa si Police Officer Kang kundi umiyak. Umalis si Daidoo na kontento. Ilang sandali lamang, sumalakay ang mga pulis at napilitan si Police Officer Kang na muling tumakas. Habang tumatakbo patungo sa gilid ng bangin, nadulas siya at nakakapit na lamang sa isang sanga ng puno. Mahigpit na sumusunod ang mga pulis, determinadong hindi siya pakawalan. Wala nang ibang pagpipilian si Police Officer Kang kundi ang bumitaw at mahulog sa dagat. Sa kabutihang palad, hindi siya namatay at inanod lamang siya patungo sa dalampasigan. Naalala ni Police Officer Kang ang sinabi noon ni Seojong. Ang asin ay kalaban ng mga kaluluwa. Kaya kung maihihiwalay si Daidoo sa isang isla, unti-unting maglalaho ang kanyang kaluluwa. Ang mga salitang iyon ang muling nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na mabuhay. Pilit siyang bumangon kahit napakahina ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isa-isang nagpakita ang mga kaluluwang kanyang natulungan noon. Nagpasya silang ibigay kay Police Officer Kang ang kanilang lakas. Kabilang sa mga ito ang kaluluwa ng kapitan. Ipinagkatiwala ng kapitan ang lahat kay Police Officer Kang. Dahil sa napakaraming lakas na kanyang natanggap, lalo pang lumakas ang kanyang kakayahang espiritual. Alam na ni Police Officer Kang kung nasaan si Daidoo, kaya nagnakaw siya ng sasakyan upang habulin ito. Matagumpay niyang naharang ang sasakyan ni Daidoo. Nagkaharap ang dalawa. Ginamit ni Daidoo ang kanyang lakas upang bugbugin si Police Officer Kang. Nang balak na niyang patayin si Police Officer Kang, nagsimulang makipaglaban ang kaluluwa ni Seojong upang maagaw ang kontrol sa kanyang katawan. Sa paghihikayat ng mga kaluluwa, muling tumayo si Police Officer Kang, dinampot ang baril, at itinapat ito kay Daidoo. Ang pagpatay dito ay nangangahulugang pagpatay rin kay Seojong, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Sa lakas ng loob na dulot ng kaluluwa ng kapitan, buong tapang na nagpaputok si Police Officer Kang.
Itinulak niya si Daedoo patungo sa dagat bago tuluyang patayin upang tuluyang masira ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos nito, nais na ring lisanin ni Police Officer Kang ang mundong ito, ngunit pumalya ang baril. Sinamantala iyon ng kaluluwa ni Daedoo upang sakupin ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya nakapagdiwang ng matagal dahil patuloy na lumalaban ang natitirang kalooban ni Police Officer Kang. Pinilit niyang ihulog ang sarili sa dagat upang tuluyang wakasan ang lahat. Sa huli, siya ang nagtagumpay. Natapos ang lahat. Nawasak ang masamang si Daedoo at ang mabubuting tao ay tuluyang nagsakripisyo. Ngunit muli silang isisilang sa mas mabuti at bagong buhay. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Manny. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.